Kabanata 2051 Ikasampung araw ng araw. Ang mga dakilang Empiryano ay maaaring tuklasin ang hangganan ng batas ng mundo. Sa kanilang makapangyarihang pananampalataya, maaari nilang ipahiram ang mga batas na ito upang gawing materyal ang mga bagay. Ang tinatawag na paglikha mula sa wala ay ito. Gayunpaman, ito ay simpleng pagpapalit ng ilusyon sa realidad. Hindi nila kayang hawakan ang mga batas at gamitin ito ayon sa kanilang nais tulad ni Wang Lin. Ito ay hindi simpleng panghihiram, kundi isang mas mataas na antas ng pagmamanipula ng batas ng mundo. Hindi ito magagawa ni Song Tian. Sa kanyang alaala, noong siya ay pumunta upang makipagkita kay dakilang Empiryano Gu Dao, siya mismo ay nakakita ng isang katulad na pangyayari. Huwag mong sabihing imposibleng mangyari ito. Ang sinaunang demonyo na may bahid ng banal na pakiramdam ni Song Tian ay nagpakita ng hindi paniniwala. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita, na si Wang Lin, na sa tingin niya ay hindi karapat-dapat bigyan ng pansin, ay kayang kontrolin ang batas ng mundo matapos magtapos ng pagninilay. Nang lumabas ang kanyang sinaunang demonyo mula sa bitik, siya ay lubos na nagulat. Ang kanyang isipan ay naging blanko at wala siyang ibang naiisip kundi si Wang Lin na abot ang mga kamay sa langit at ang lahat ng mga batas ay nagtitipon. Hindi pinansin ni Wang Lin ang paglitaw ng sinaunang demonyo at hindi man lang ito tiningnan. Nakatutok siya sa pagnatunaw ng ulo ng celestial ancestor sa harap niya. Kasama ang kanyang mga bibig na puno ng dugo at ang batas ng mundo, karamihan sa mga ito ay natunaw na. Ang mga bahagi na natunaw ay ganap na naabsorb ng kanyang Grand Empyrean Sun. Ang gintong liwanag ay naging mas maliwanag at maliwanag pa at ang tatlong kulay ng Grand Empyrean Sun ay naglabas ng kakaibang liwanag. Ang ulo ng celestial ancestor ay mabilis na lumiit habang ang gintong liwanag ay tumagos dito. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging isang maliit na bahagi ng ulo ang natira. Hindi na ito mukhang ulo, kundi isang bukol ng gintong liwanag. Habang ito ay naging mas maliit at mas maliit, ang tatlong kulay ng Grand Empyrean Sun ni Wang Lin ay mabilis na naging mas maliwanag at mas solid. Kapag ang ulo ay tuluyang natunaw at ang tatlong kulay ng Grand Empyrean Sun ay ganap na naabsorb ang ulo, magiging isang tunay na Grand Empyrean Sun ito at magiging isang tunay na Grand Empyrean si Wang Lin. Siya ang magiging ikalawang pinakamalakas na Grand Empyrean sa Immortal Astral Continent pagkatapos ni Grand Empyrean Gu Dao. Sa malayo, ang sinaunang demonyo na may banal na pakiramdam ni Song Tian ay napalunok ng laway at nagbalik loob. Hindi niya kayang tanggapin ang nakikita niya, ngunit dahil ito ay nangyayari sa kanyang harapan, wala siyang magawa kundi paniwalaan ito. Sa mga sandaling ito, ang kanyang puso ay nanginginig at hindi siya nagdalawang isip na umatras ng dahan-dahan. Nang makita ni Wang Lin na hindi siya pinansin ng sinaunang demonyo, mabilis itong umatras pabalik sa bitik na siya mismo ang nagbukas ng may yabang. Bilang isang Grand Empyrean, bihirang mangyari ito ang magpakita ng takot bago pa man magsimula ang laban. Kung ikukumpara sa kanyang matapang na pagdating, ang kanyang pag-urong ay isang malaking contradiction. Ngunit sa sandaling malapit na ang sinaunang demonyo sa bitik at papasok na ito, isang malamig na tinig ang umabot sa buong mundo. Umalis ka ba ng ganyan? Ang tinig na ito ay nagpatigil sa sinaunang demonyo na may pakiramdam ni Song Tian at pagkatapos ay mabilis itong gumalaw ng parang nawalan ng ulirat. Gayunpaman, sa sandaling umabot ang malamig na tinig, ang malamig na sulyap ni Wang Lin ay tumama sa sinaunang demonyo. Ang mga manipis na linya ay lumitaw sa paligid ng sinaunang demonyo at niyakap ang katawan nito. Ang sinaunang demonyo ay nalamig at tumigil na parang na-freeze. Matagal nang hinala ni Wang Lin na ang stop spell ay may kaugnayan sa batas ng mundo. Sa kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, hindi na niya kailangan pang bumuo ng mga isang sulyap lang at maaari nang maganap ang mga ito. Ang tumigil sa sulyap ni Wang Lin ay hindi lamang ang sinaunang demonyo, kundi pati ang banal na pakiramdam ni Song Tian. Ang banal na pakiramdam ay nayanig at hindi na makagalaw. Kasabay nito, malayo sa kanila, sa Origin Mountain, nakaupo si Song Tian at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay mapatla at may kaunting takot. Ang kanyang banal na pakiramdam ay na-freeze at halos naapektuhan ng kanyang orihinal na kaluluwa. Buksan ang Origin Array. Hindi nagatubiling sumigaw si Song Tian. Nang ang sigaw ay umabot, ang lahat ng malalakas na tao na sumunod kay Song Tian ay nagulat at mabilis na lumipad upang mag-set up ng formation. Guro. Hindi alam ni Chiman kung ano ang nangyari, ngunit nang makita ang malungkot na ekspresyon ng kanyang guro, nakaramdam siya ng presyon at alam niyang may masamang mangyayari. Tumahimik ka. Hindi ko nais ma-disturbo ngayon. Kung hindi dahil sa iyong trono, paano ko maa-activate ang Origin Array? Lumiko si Song Tian at tiningnan si Chiman ng malamig na sulyap. Nagbigay na ako ng lahat. Kung magtatagumpay ako, ikaw na ang magiging Ancient Emperor sa loob ng 100 taon, si Jidu na. Ramdam din ni Song Tian galit. Nang matapos niyang magsalita, lumipad siya papuntang langit at mabilis na bumaba.
Ang Origin Mountain ay nanginginig at isang sinag ng liwanag ang tumama. Isang malaking war axe. Ang war axe na ito ay puno ng kalawang at hindi maganda tingnan. Ngunit nang hawakan ito ni Song Tian, isang malakas na tunog mula sa axe ang narinig at hindi mabilang na berdeng kaluluwa ang lumabas dito at pinalibutan si Song Tian ng berdeng liwanag. Dahil dito, naging kakaibang tingnan si Song Tian. Habang naghahanda si Song Tian na magsagawa ng buong lakas, sa Luowo Country, naglabas si Wang Lin ng isang mahahabang sigaw sa langit. Habang siya ay sumisigaw, ang langit ay nagbago ng kulay. Ang ulo ng Celestial Ancestor na halos natunaw na at naging isang maliwanag na bola ng gintong liwanag ay nagsimulang dumaan sa huling yugto ng pagtunaw. Lumiit ito ng lumiit. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging kasing laki ng isang kamao. Ang Grand Empyrean Sun ay naging mas solid kaysa sa mga Grand Empyrean Sun ng mga dakilang Empiryano. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa gintong liwanag na kasing laki ng kamao. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inabot ang palasyo sa ibaba. Ang buhay at kamatayan, karma, at ang tunay at pekeng asensya ni Wang Lin ay lumabas mula sa lihim na silid at pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling ang lahat ng kanyang mga asensya ay bumalik sa kanya, isang malakas na tunog ng kulog ang umabot mula sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay gumalaw na walang hangin at naglabas siya ng nakakagulat na aura. Tiningnan ni Wang Lin ang natutunaw na ulo ng Celestial Ancestor at sa mukha ng isang bangkus ng Essence Aura. Ang aura na ito ay hindi nakikita at tanging si Wang Lin lamang ang nakaramdam nito. Sa sandaling umipo ang aura sa ulo, biglang nayanig ito at natunaw. Ganap itong natunaw at naabsorb ng tatlong kulay ng araw ni Wang Lin. Matapos maabsorb ang ulo, ang araw ay naging isang material na bagay. Natapos ni Wang Lin ang Grand Empyrean Sun at ipinadala ito sa langit ng Immortal Astral Continent upang maging ika-10 araw. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging isang tunay na Grand Empyrean. Dati, hindi pa maituturing na isang tunay na Grand Empyrean si Wang Lin. Sa sandaling ang kanyang Grand Empyrean Sun ay ganap ng nabuo, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tiningnan ang langit. Ang tatlong kulay ng Grand Empyrean Sun ay tila itinataas at dahan-daang umaakyat sa langit. Habang tinitingnan ng kanyang Grand Empyrean Sun na tumataas patungo sa pinakamataas na bahagi ng langit, biglang naalala ni Wang Lin ang isang piraso ng kanyang banal na pakiramdam na pumasok sa Immortal Astral Continent at nakita ang kakaibang tanawin ng siyam na araw sa langit. Grand Empyrean, bulong ni Wang Lin habang tinitingnan ng kanyang Grand Empyrean Sun na naglalabas ng makapangyarihang tatlong kulay ng liwanag. Sa sandaling itinaas ni Wang Lin ang kanyang Grand Empyrean Sun sa langit, ito ay nakaapekto sa mga Grand Empyrean Sun ng iba pang mga Grand Empyreano. Sa Celestial Clan, sa Daoyi Sect, sa Northern Continent, sa Purple Yang Sect, at sa Mount Emperor, ang kani-kanilang Grand Empyrean Sun ay tumaas at kumikislap ng maliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng Ancestral City, isang gintong araw ang lumitaw, bumuo ng ikalimang araw ng Celestial Clan. Kasabay nito, sa Ancient Clan, ang Grand Empyrean Sun ni Zuan Luo ay lumitaw sa lugar kung saan siya nagninilay. Sa Ancient Geo, ang napaka-misteryosong Grand Empyrean doon ay nagkaroon din ng kanyang Grand Empyrean Sun na lumitaw sa langit. At ang Grand Empyrean Sun ni Song Tian ay lumitaw rin nang hindi niya ito kinokontrol at lumipad patungo sa langit. Ang huli na lumitaw ay ang Grand Empyrean Sun ni Grand Empyrean Gu Dao. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang 10 araw sa ibabaw ng Immortal Astral Continent. Ang natitirang siyam na Grand Empyrean Sun ay hindi lumitaw dahil gusto ng kanilang mga may-ari, kundi dahil nahatak sila ng Grand Empyrean Sun ni Wang Lin. Wala ni isang Grand Empyrean ang nagulat sa pangyayaring ito. Maliban na lamang kung ang Celestial Emperor ay magmamana ng kanilang Grand Empyrean na kapangyarihan, ito ay isang makalangit na tanda na lumilitaw kapag ang isang tao ay naging isang Grand Empyrean. At sa mga sandaling ito, dahil ang lahat ng Grand Empyrean Sun ay nasa langit, ang enerhiya sa Immortal Astral Continent ay tumaas. Pinapayagan nito ang iba pang mga Grand Empyreano na maramdaman ng malinaw ang aura ng bagong Grand Empyrean. May malinaw na pagkakaiba sa laki ng 10 araw. Ang pinakamalaki ay ang Grand Empyrean Sun ni Grand Empyrean Gu Dao, halos kasing laki ito ng kabuuan ng 8 pang araw, maliban ang 3 kulay ng araw ni Wang Lin. Ang pangalawang pinakamalaki ay ang 3 kulay ng araw ni Wang Lin. Bagamat hindi ito kasing laki ng kay Grand Empyrean Gu Dao, halos kalahati ng laki nito. Naglalabas ito ng liwanag na hindi mas mababa sa Grand Empyrean Sun ni Grand Empyrean Gu Dao. Godfather. Grand Empyrean. Sa Luowo Country, ipinakita ni Prince Jido ang kasiyahan at hindi inaasahang kagalakan at tumawa ng malakas. Kabanata 2052 laban kay Song Tian. Wang Lin. Si Wang Lin. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa Daoyi Sect, at ang galit na naramdaman sa sigaw na iyon ay umalangaw sa buong mundo.
Bukod sa galit, naroon din ang takot at pangamba. Sa harap ni Wang Lin, hindi makalimutan ng Dao Yi ang lahat ng nangyari sa loob ng palasyo sa lungsod ng mga ninuno. Noon pa man, si Wang Lin ay napakabigat na, at ngayon ay isang Grand Empyrean na siya. Hindi niya kayang isipin kung gaano kalakas na ngayon si Wang Lin. Ang napakabigat na Grand Empyrean Son na pangalawa lamang sa kay Gudao ay nagpakita ng lakas ni Wang Lin. Hindi pa nga siya nakapunta sa Immemorial God Realm, at nakagawa siya ng Grand Empyrean batay lamang sa kanyang sariling lakas. Sa Northern Continent, si Wufeng ay tila nawawala sa sarili habang nakatingin siya sa langit ng matagal na panahon. Sa Purple Yang Sect, ang dalawang batang babae ay puno ng kagalakan. Hinawakan nila ang mga kamay ng isa't isa habang nakatingin sa langit. Naging Grand Empyrean siya. Sa Mount Emperor sa lungsod ng mga ninuno, si Grand Empyrean Jido ay tumingin sa direksyon ng Ancient Clan. Ang kanyang puso ay nanginginig, ang mukha ay bahagyang pamatla, at naguguluhan siya. Noong nasa palasyo siya, nabuo na niya ang outline ng isang araw, pagkatapos ay nakuha niya ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang araw na ito ay may tatlong kulay, itim, puti, at ginto. Ang ginto ay dapat mula sa pagsasanib ng ulo ng Celestial Ancestor. Sa normal na kalagayan, hindi ito dapat magdulot ng matinding gulat na naging Grand Empyrean siya, ngunit 100 taon pa lang at pinino na niya ang ulo ng Celestial Ancestor. At ang oras kung kailan siya naging Grand Empyrean. Ang puso ni Jido ay nanginginig. Siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa 72 kaluluwa na nagdulot ng kaguluhan. Iniisip niya ang titig mula kanina at hindi niya maiwas ang icon ekta ito sa pagkapanganak ni Wang Lin bilang isang Grand Empyrean. Nagpakita ng takot si Jido at bamulong, hindi ito dapat mangyari. Imposible. Si Haizi ay nakaupo sa isang sulok ng Mount Emperor at nakatingin sa langit na may komplikadong tingin at may bahagyang pagka-enlighten. Gayon din sa lungsod ng mga ninuno, sa ilalim ng palasyo, si Lian Daofei na naging bundok ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa Ancient Clan, isang kaguluhan ang naganap sa Origin Mountain ng Ancient Shi. Si Song Tian ay may mapait na ekspresyon. Bagaman nakita na niya ito nang ipadala niya ang Ancient Devil at naghanda siya, nanginginig pa rin ang kanyang puso. Sa Ancient Dao Imperial City, naramdaman ni Zuan Luo ang aura ni Wang Lin. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Masaya siya at tumawa ng malakas. Sa Luowo Country, sa itaas ng palasyo, si Wang Lin ay nagwagayway ng kanyang kamay at ang kanyang tatlong kulay na Grand Empyrean Sun ay nawala. Gayunpaman, ang anino ng kanyang Grand Empyrean Sun ay mananatili sa langit bilang simbolo ng kanyang pagkapanganak bilang Grand Empyrean. Bumalik sa normal ang mundo habang unti-unting nawawala ang lakas ng batas. Ilang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa palasyo, at ang nasa unahan ay si Prince Jido. Pinigilan niya ang saya sa kanyang puso at agad na lumuhad ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin at malakas na nagsalita. Binabati kita, Godfather, sa pagiging Grand Empyrean. Magandang araw, Lord Wang. Sa likod ni Jido, ang batang babae at ang kanyang asawa, ang batang lalaki na naka-purple, ay nagsalita ng magalang. Hindi nila kayang itago ang gulat sa kanilang mga mata at nagmungkahi ng isang tuhod kay Wang Lin. Sa lahat ng iyon, kung si Jido ay nagluhod, sila ay kailangan ding sumunod. Magandang araw, Lord Wang. Nang matapos magsalita ang tatlo, ang lahat ng mga gwardya sa palasyo ay lumuhad at yumuko kay Wang Lin. Naghalo ang kanilang mga tinig at naging isang tunog na umalingaw sa buong palasyo. Si Wang Lin ay lumulutang sa ere at tinitingnan ng mga tao. Tinitingnan niya si Prince Jido at ang mag-asawang kabataan na may ngiti sa kanyang mukha. Tahimik siya habang tinitingnan ng nagyayalong Ancient Devil at lumapit. Nakatayo sa harap ng Ancient Devil, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang pagitan ng mga kilay ng Ancient Devil. Ang Ancient Devil ay nanginginig at nagpakita ng masakit na ekspresyon. Isang sinag ng itim na liwanag ang lumabas at nawala sa hangin. Hindi na naramdaman ng Ancient Devil ang sakit at ang kanyang isipan ay nabawi. Tinitingnan niya si Wang Lin na may takot at napahikbi. Nagkakaroon siya ng kakayahang gumalaw muli kaya't ito ay lumuhad sa isang tuhod at ibinaba ang kanyang ulo kay Wang Lin. Jido, dadalhin kita kay Song Tian. Si Wang Lin ay naglakad sa ulo ng Ancient Devil at tinitingnan si Jido. Ang katawan ni Jido ay nanginginig at bigla siyang tumingin paitaas. Hindi niya kayang pigilin ang kagalakan habang tinitingnan si Wang Lin at ipinakita ang kanyang pasasalamat. Salamat, Godfather, sa pagtulong. Si Jido ay huminga ng malalim at pumunta sa ulo ng Ancient Devil. Magalang siyang tumayo sa likod ni Wang Lin at tinignan ang likod ni Wang Lin. Ang likod na iyon ay hindi malaki, ngunit para sa kanya, ito ay isang bundok. Hanggang may sumusuportang likod na ito, siya ay magiging emperador ng Ancient Shi.
Ang malaking Ancient Devil ay hindi na kailangang magbigay ng utos mula kay Wang Lin. Ang Ancient Devil ay naglabas ng isang malakas na sigaw habang iniikot si Wang Lin at si Jido sa kanyang likod at punitin ang puwang na kanyang pinagmulan. Pumasok sila sa puwang at nawala. Nang mawala ito, ang puwang sa langit ay dahan-daang nagsara hanggang maging isang puting linya, at ito rin ay nawala. Sa labas ng Ancient Shi, sa Origin Mountain, nang burahin ni Wang Lin ang Divine Sense ni Song Tian sa Ancient Devil, nanginginig si Song Tian. Ang kanyang mukha ay bahagyang pamatla, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang ekspresyon ay madilim habang hawak ang malaking war axe sa kanyang kamay. Tumingin siya sa langit at ang kanyang paghinga ay dahan-daang naging pantay. Alam niyang ang kanyang mga hakbang ay maghahatid kay Wang Lin dito. Kung hindi ko nasubukan ng pagtukoy kay Wang Lin kanina, siya ay darating pa rin upang gawing emperador si Jido. Si Song Tian ay bamulong. Wala siyang tiwala na mananalo, ngunit bilang isang Grand Empyrean, hindi siya maaaring sumuko ng walang laban. Sa Origin Mountain, isang malakas na pag-ubong ang umalingaw at ang mga ulap ay pumulibot sa bundok. Para bang may isang malaking hukbo sa loob ng ulap na naglalabas ng malupit na pagpatay. Sa Origin Formation at ang War Axe na naglalaman ng batas, na ipinagkaloob sa akin ni Grand Empyrean Gudao, kahit na mayroon siyang kapangyarihan sa manipulasyon ng batas, dapat pa rin akong makipaglaban. Si Song Tian ay huminga ng malalim at tahimik na tumingin sa langit habang hinihintay ang pagdating ni Wang Lin. Sa likod niya, si Chiman ay may mapait na ekspresyon at tahimik na nag-iisip. Bumangon ang oras, at sa isang kisap mata, isang insenso ng oras ang lumipas. Sa sandaling ito, isang malakas na pag-ubong mula sa langit at isang malaking puwang ang punitin sa langit. Malalaking itim na usok ang lumabas at isang malaking Ancient Devil ang lumabas. May dalawang tao na nakatayo sa kanyang ulo, sila ay si Wang Lin at Jido. Biglang tiningnan ni Song Tian si Wang Lin. Kasabay nito, ang tingin ni Chiman ay nakatagpo sa tingin ni Jido. Inilabas ni Song Tian ang kanyang manggas at malamig na nagsabi, Wang Lin. Ngumiti si Wang Lin habang isinara ang kanyang kamay at nagsabi, Magandang araw, Lord Song. Huwag nang mag-aksaya ng salita, alam ko kung bakit ka nandito. Maglalaban tayo. Kung ikaw ang manalo, gagawin ko si Jido na emperador sa loob ng 100 taon. Si Song Tian ay bamantong hininga. Hindi na niya sinambit kung ano ang mangyayari kung siya ang mananalo. Ipinagwagayway niya ang kaliwang kamay at ang mga tropa sa paligid ng fog sa Origin Mountain ay naglabas ng isang malupit na sigaw habang sila ay sumugod kay Wang Lin. Kasabay nito, kinuha ni Song Tian ang axe at pinatama ito kay Wang Lin. Ang Grand Empyrean Song Tian ay mas malakas kaysa kay Dao Yi, halos kasing lakas ni Wu Feng. Kung nakipaglaban si Wang Lin kay Song Tian 100 taon na ang nakaraan, hindi tiyak ang panalo. Kinailangan pa niyang gamitin ang buong lakas bukod pa sa avatar sa kalawakan upang makipaglaban. Ngunit ngayon, si Wang Lin ay nanatiling kalmado sa harap ng walang katapusang tropa at ang axe na humahati sa langit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tumuro ng 3 beses. Sa unang punto, isang malakas na rumbling ang nagmula sa hukbo, sumugod ito kay Wang Lin. Ang hukbo ay nawala parang mga bula. Para bang tumama sila sa isang di nakikitang hadlang. Ganito ang itsura sa mata ni Chiman at Jido, ngunit sa mata ni Song Tian, nakita niya ang mga batas ng mundo na lumitaw sa harap ng hukbo. Pagkatapos mawala ang hukbo, ang ikalawang punto ni Wang Lin ay nagdulot ng pagkabasag ng ulap sa paligid ng Origin Mountain. Ang fog ay punitin sa maraming piraso at nawala. Ang buong bundok ay rumandong at ang mga malalakas na miyembro ng Ancient Shi na nangangasiwa sa formation ay nagsuka ng dugo at ng hina. Nararamdaman ni Song Tian ang pagkagising ng kanyang anit, ngunit tiniis niya ito at ipinakita ang isang malamig na tingin. Hawak pa rin niya ang war axe at pinatama kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, tumuro si Wang Lin ng 3 beses. Isang illusory fist ang lumitaw mula sa hangin sa harap ni Song Tian. Ang fist na ito ay ganap na binuo ng mga fine lines na kumakatawan sa batas ng mundo. Ang fist ay sumabog laban sa axe ni Song Tian. Ang malalakas na pag-ugong ay nagmula at ang axe ay nabasag sa bawat pulgada bago tuluyang magbiyak sa maraming piraso na nahulog sa lupa. Ang fist na binuo ng batas ay nanginginig din at nahati. Si Song Tian ay samuka ng dugo at umatras ng 1,000 talampakan hanggang makarating siya sa Origin Mountain. Ang buong bundok ay kumilos at mga bitik ang lumitaw dito. Tumigil saglit ang kanang kamay ni Wang Lin ng isang puting marka ang lumitaw sa kanyang daliri ngunit hindi pumutok ang kanyang balat. Ang war axe ay naglalaman ng batas. Tinitingnan ni Wang Lin ang piraso ng war axe sa malayo at iniabot ang kanyang kamay. Ang mga piraso ay lumipad patungo kay Wang Lin at nagsanib upang bumuo ng isang buo na war axe. Gusto mo pa bang makipaglaban? Ang kanyang titig ay kalmado nang tumutok kay Song Tian. Bakit hindi ako makikipaglaban?
Tumawa si Song Tian at lumipad patungong langit. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay at tinuro ang Origin Mountain sa ibaba. Ang buong Origin Mountain ay nanginginig at parang itinatanghal sa langit ni Song Tian. Maraming sinag ng liwanag ang lumabas mula sa bundok. Sila ay mga taong naninirahan sa bundok, kabilang si Chiman, at tinitingnan nilang lahat ito ng may takot. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumipad palabas mula sa palasyo ng imperial at nagtungo sa lugar na ito. Kabanata 2053 Tulungang magtagumpay. Pinanood ni Wang Lin si Grand Empyrean Song Tian habang itinataas ang Origin Mountain patungo sa kalangitan, at ang lupa ay kumilos habang mas maraming itim na liwanag ang naglalabas. Ang kanilang mga ekspresyon ay kalmado habang malamig nilang tinitingnan ang nangyayari. Ang bundok ay patuloy na tumaas at tumaas hanggang sa lumutang ito ng mataas sa ibabaw ng ulo ni Song Tian. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na parabang hawak niya ang isang bundok. Wang Lin, kung kaya mong tiisin ang lakas ng Origin Mountain na ito, aamin ako ng pagkatalo. Isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Song Tian habang iniwasiwas ang kanyang kanang kamay at bumagsak ang Origin Mountain kay Wang Lin. Ang bundok na ito ay tinatawag na Origin Mountain. Ito ang unang bundok na isinilang sa Ancient Shi at nandyan na ito sa loob ng walang katapusang mga taon. Ang laki nito ay hindi nagbago kahit kaunti sa lahat ng mga taon na lumipas. Dito ko natapos ang aking dao at naging isang Grand Empyrean. Matapos kong pinuhin ang bundok, nakaya kong ilabas ang lakas ng pagsupil nito. Wang Lin, tanggapin mo ang ataking ito. Ang mundo ay ramagasa at ang bundok ay umuungal ng malakas. Ang bundok ay labis na nakakagulat at agad nitong pinipigil ang buong lugar. Ang bundok ay may kakaibang katangian, at malinaw na nakita ni Wang Lin ang kapangyarihan ng batas na tinataboy ng bundok. Isang misteryosong puwersa ang naghahati sa batas na parang hindi maaaring magsanib ang bundok at ang batas ng mundo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Nakatayo siya doon habang ang kanyang mga damit at puting buhok ay sumasayaw sa hangin. Tinitingnan niya ang papalapit na bundok at tinamaan ito ng isang suntok. Ang suntok na ito ay tumama sa kawalan at ang lakas nito ay sumalubong sa bundok na 1,000 talampakan ng layo. Isang malakas na pagkulog ang umalangaw at ang bilis ng pagbaba ng bundok ay nabawasan ng husto, ngunit patuloy pa rin itong bumababa. Ang suntok ni Wang Lin ay nayanig at nagwasak pagkatapos nitong makipag-ugnayan sa bundok. Kasabay nito, isang makapangyarihang presyon ang bumagsak kay Wang Lin at ang espasyo kung saan siya naruroon ay nahati. Parang ang lugar sa paligid niya ay ganap na nahiwalay sa mundo. Kagiliw-giliw. Ngumiti ng bahagya si Wang Lin. Ang pagsupil ng Origin Mountain na ito ay kahawig ng daliri ng Ancient Ancestor. Gayunpaman, ang daliri ng Ancient Ancestor ay naghihiwalay sa lugar upang mag-collapse at pumatay sa kalaban. Ang Origin Mountain na ito ay naghihiwalay sa lugar upang pigilan ang kalaban na makatakas at supilan sila. Tinitingnan ni Wang Lin ang papalapit na bundok at bulong sa sarili. Talaga nga, karapat-dapat para sa isang Grand Empyrean. Walang mahina sa siyam na Grand Empyreans. Ang bawat Grand Empyrean ay may kanya-kanyang mga spell. Halimbawa, ang Origin Mountain ni Song Tian ay maaaring tanggihan ng mga batas at makamtan ng parehong epekto ng paglikha ng sariling mundo tulad ng daliri ng Ancient Ancestor. Bagaman hindi ito isang spell ng pananampalataya, sapat na ito upang ipagmalaki. Ang mga mata niya ay kumislap. Sa kasalukuyang antas ng kanyang pagsasanay, wala nang iba pang makakapagbigay sa kanya ng takot maliban kay Grand Empyrean Gu Dao. Walang ibang Grand Empyreans ang nagiging banta kay Wang Lin. Bagamat kakaiba ang Origin Mountain na ito, iyon na ang lahat. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang itinataas ang kanyang kamay at tinutok ang daliri sa papalapit na bundok. Ang puntong ito ay ang daliri ng Ancient Ancestor. Sa isang punto, ang mundo ay nagbago ng kulay at ang mga ulap ay nagkalat. Ang espasyong nahati ng bundok ay ramagasa at maraming mga bitik ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang mga bitik ay hamaba, na parang ang espasyo sa paligid niya ay magbabalapok dahil hindi na nito kayang tiisin ang lakas. Matapos ituro ni Wang Lin ang bundok, isang rumble ang narinig at tumigil ang bundok. Bagamat patuloy itong nanginginig, hindi na ito nakababa pa. Sa mga sandaling iyon, ang hiwalay na espasyong kinasasakupan ni Wang Lin ay nag-collapse. Kalmado siyang lumakad palabas at tumingin kay Song Tian. Gusto mo pa bang maglaban? Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Song Tian, ngunit pinipigilan niya ang sarili at tumalon sa ibabaw ng Origin Mountain. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at bumuga ng isang bangkus ng dugo na naging isang ulap ng dugo, na agad na inabsorb ng bundok. Umalis si Song Tian at nakaupo siya habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga sil at nagsalita ng malakas. Origin Suppression. Ang Origin Mountain ay umungol ng malakas. Nakalaya ito at muling bumagsak kay Wang Lin. Inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo at gumalaw.
Bago pa man bumagsak ang bundok, lumitaw siya sa harap nito at ipinatong ang kanyang kanang kamay dito. Sa sandaling damapo ang kanyang palad, biglang nayanig ang bundok at si Song Tian ay muling bumuga ng dugo. Siya ay natulak pabalik ng ilang hakbang bago siya nakapagpatigil. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga sinag ng liwanag mula sa Ancient Shi Imperial City, na nagpakita ng dosenang mga tao. Ang unang tao sa unahan ay isang matandang lalaki na nakasuot ng royal na kasuotan. Nang tumingin siya kay Wang Lin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi tumingin si Wang Lin sa mga dumating. Ipinagpag niya ang kanyang manggas matapos matulak si Song Tian. Agad na umiikot at lumiit ang Origin Mountain hanggang sa maging kasing laki ng isang palad, at ito ay napunta sa kanang kamay ni Wang Lin. Matapos lumiit ang bundok, ito ay naging hugis ng ulo ng baka, at ang naputol na pangil ay bumalik sa normal. Nang makita ito ni Song Tian, umatras siya ng hilong-hilo at naging mapatla ang kanyang mukha. Sa napakaraming taon, wala ni isa mang Grand Emperor ng Ancient Shi ang nakapagpaliit ng bundok ng ganito. Ngunit para kay Wang Lin, tila hindi niya ito pininaw ng lumiit ito. Mukhang kaya niyang manipulahin ito ayon sa kanyang nais. Naramdaman ni Song Tian ang kabigatan sa kanyang puso habang nagbubuntong hininga siya at tinanggap ang pagkatalo. Ipinagpag niya ang kanyang mga kamay at yumuko kay Wang Lin. Aamin ako ng pagkatalo. Wika ni Song Tian, at tiningnan niya ang mga taong dumating. Lahat sila ay nabigla sa eksenang iyon. Bilang tagapangalaga ng Ancient Shi at bilang isang Grand Empyrean, tinatanggap ko si Prinsipe Jido bilang bagong emperador sa loob ng 100 taon. Mabigat na wika ni Song Tian, at ang kanyang tingin ay bumagsak sa matandang lalaki na nakasuot ng royal na kasuotan. Ang matandang lalaki ay ang kasalukuyang emperador ng Ancient Shi. Nag-aatubili siya ng kaunti at parang gusto niyang magsalita, ngunit tinitingnan niya si Wang Lin at nanatiling tahimik. Nagpasalamat siya kay Song Tian at tumango. Si Prince Jido ay napuno ng pananabik. Ang lahat ng ito ay tila hindi totoo sa kanya. Ang dati niyang pinapangarap ay natamo ng napakadali, dahilan upang siya ay pumasok sa ulirat. Gayunpaman, hindi siya ordinaryong tao, kaya pagkaraan ng ilang sandali, agad siyang huminga ng malalim at humakbang paarap sa lahat. Saglit siyang nag-alinlangan at hindi nagpasalamat kay Song Tian o sa kanyang ama. Sa halip, tumalikod siya at lumuhad sa harap ni Wang Lin sa harap ni Song Tian. Ang kanyang ama, ang emperador. At maraming makapangyarihang miyembro ng sinaunang Shi. Salamat, Godfather, sa iyong tulong. Ang pagluhod at pangungusap na ito ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Napatingin silang lahat at nagsiwalat ng hindi makapaniwalang mga tingin. Sa Ancient Clan, kung saan ang kapangyarihan ng imperial ay supremo, ang prinsipe na kinilala bilang magiging emperador ay talagang lumuhad at kinilala ang isang tao bilang kanyang ninong. Ang ganitong bagay ay lampas sa imahinasyon ng lahat at nagdulot ng kaguluhan. Jido, anong ginagawa mo? Ang unang taong nagsalita ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa tabi ng sinaunang Shi Emperor. Siya ang Crown Prince. Sa di kalayuan, si Chiman ay orihinal na nakaramdam ng ayaw, ngunit wala siyang kapangyarihang baguhin ito. Gayunpaman, ngayon ay nagningning ang kanyang mga mata. Jido, bilang isang prinsipe, paano mo random na makikilala ang isang tao bilang iyong ninong? Ikaw ang magiging hinaharap na Ancient Shi Emperor, paano ka luluhod sa isang Ancient Dao Grand Empyrean? Tahimik pa ring nagmumuni-muni ang sinaunang Shi Emperor. Tiningnan niya ang sariling anak na nakaluhod sa harap ni Wang Lin, hindi itinatago ang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Dahil sa kaguluhan sa paligid, medyo namutla ang mukha ni Jido, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang nakatingin kay Wang Lin. Alam niya kung ano ang ginagawa niya, gusto niyang gamitin ito para sabihin sa kanyang ninong na kahit na siya ay maging Ancient Shi Emperor, si Wang Lin pa rin ang kanyang ninong. Tumingin din si Wang Lin kay Jido. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Jido na gawin ang ganoong bagay sa harap ng kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, at sa kanyang kapwa angkan. Maaaring lihim na tuparin ni Jido ang kanyang pangako kay Wang Lin. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang kanyang proseso ng pagiging emperador, ngunit ngayon ay magkakaroon ng mga pagliko at pagliko sa kanyang landas. Palakas ng palakas ang hiyawan, ngunit hindi nagsalita si Song Tian at nanatiling tahimik din ang sinaunang Shi Emperor. Lalo lang naging madilim ang kanyang tingin. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, Jido, tinatanggap kita bilang ampun ko. Huminga ng malalim si Jido. Bago ito, hindi siya nakilala ni Wang Lin, at siya lang ang tumatawag kay Wang Lin na kanyang ninong. Nang marinig niya ang mga salita ni Wang Lin, muling yumuko si Jido. Sa 100 taon, ikaw ang magiging Ancient Shi Emperor. Si Wang Lin ay hindi tumingin sa karamihan ngunit patungo sa Ancient Shi Imperial City. Nakikita niya na sa imperial na lungsod, mayroong isang matayog na estatwa ng sinaunang ninuno. Ang lugar na iyon ay kung saan matatagpuan ang templo ng ninuno.
Mapatla ang mga mukha ng Crown Prince at Shiman at parang gusto nilang magsalita. Ang sinaunang Shi Emperor ay tila may naintindihan at nagpakawala ng hininga bago siya nagsalita sa unang pagkakataon. Para sa aking anak na magkaroon ng isang ninong tulad ni Lord Wang ay ang kanyang kapalaran at kaluwalhatian sa aking sinaunang Shi. Hindi ako ang sinaunang Dao Emperor, kaya hindi ko pipilitin na paalisin si Lord Wang, dahil yun ay magdudulot ng kapahamakan para sa sinaunang Shi. Hinihiling ko kay Lord Wang na manatili sa aking sinaunang Shi. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, gagawin ko ang lahat para masiyahan sila. Ang matandang lalaki na nakasuot ng maharlikang damit ay ikinulong ang kanyang mga kamay at yumuko kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ngumiti si Song Tian at sinabi kay Wang Lin, kung walang mapupuntahan si Brother Wang, paano kung manatili dito at masaksihan si Jido na maging emperador sa loob ng 100 taon? Tumayo si Prinsipe Jido at magalang na sinabi sa emperador ng sinaunang Shi, Ama, gustong pumunta ng Godfather sa templo ng ninuno at pumayag ang batang ito, ngunit gusto kong humingi ng pahintulot kay Ama. Ngumiti ang matanda at walang pag-aalinlangang sinabi, Temple ng ninuno. Kung gusto ni Lord Wang na pumunta, natural akong sumasang-ayon. Hindi siya nang ahas na hindi sumang-ayon o magkaroon ng anumang opinyon tungkol sa pagkuha ni Jido sa taong ito bilang kanyang ninong. Ang Panginoong Wang na ito ang pumatay sa sinaunang Dao Emperor at pumasok sa Ancient Dao Imperial City at umalis na may buhay. Kahit si Grand Empyrean Gu Dao ay hindi umimik. Nang umupo siya na kahit ang Grand Empyrean Song Tian ay hindi niya kapareha, paano siya mangangahas na saktan si Wang Lin? Ang supremacy ng imperial na kapangyarihan ay walang epekto sa isang bagay na tulad nito. Kabanata 2054 Ikatlong pagsubok, ikalawang kalamidad. May 3 templo ng mga ninuno sa buong angkan ng mga sinaunang. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga imperial na lungsod ng bawat pook harihan at nasa paanan ng estatwa ng bawat bansa. Ang bawat adulto ng angkan ng sinaunang ay kusang loob na pupunta sa templo ng mga ninuno sa kanilang 3 pagsubok. Gayunpaman, hindi sila pupunta ng malalim, at ang mga miyembro ng pamilya ng hari lamang ang pinapayagang pumasok sa loob na bahagi. Simula pa noong sinaunang panahon, kakaunti lamang ang mga nakapasa sa kwalifikasyon upang pumasok sa pagsasara ng pagsasanay sa loob ng templo ng mga ninuno. Ito ay bihirang mangyari kahit sa mga dakilang empyrean dahil ang kontrol ay nasa kamay ng emperador ng bawat henerasyon. Tanging ang mga miyembro ng royal na pamilya lamang ang maaaring makapasok sa pinakaloob ng mga templo upang mapasa ang pagsubok na ito. Nakatayo si Wang Lin sa gitna ng imperial na lungsod ng sinaunang Shi. Nasa ilalim siya ng sinaunang estatwa, tahimik na nakatitig sa unahan. Ang estatwang ito ay katulad ng estatwa ng Ancient Dao. Ang sinaunang ninuno ay tumitingin sa langit at lupa ng may pang-iinsulto at pagkamuhi. Bago pa man tumawid si Wang Lin sa 3 heaven-trampling bridges, hindi siya nakakaramdam ng labis na kahit kailan nang makita niya ang estatwa ng sinaunang ninuno sa Ancient Dao. Subalit sa sandaling ito, ang estatwang ito ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang mga mata. Ang pagkamuhi at pang-iinsulto ay nasa ibabaw lamang. Sa kailaliman, nakita ni Wang Lin ang isang bahid ng kalungkutan. Ang kalungkutan na ito ay patungkol sa kanyang sarili at sa lahat ng nilalang. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, sino ang nag-ukit ng estatwa ng sinaunang ninuno? Sa tabi ni Wang Lin, si Song Tian ay nakatayo, tumingin sa estatwa at dahan-daang nagsabi, Dakilang Empyrean Gu Dao. Pagkatapos mawala ng sinaunang ninuno, dinala ni Dakilang Empyrean Gu Dao ang 3 bundok mula sa hindi alam na lugar. Personal niyang inukit ang 3 estatwa at itinayo ito sa 3 imperial na lungsod. Dahil dito, natutunan naming mga inapo kung ano ang hitsura ng sinaunang ninuno at hindi ito nakalimutan sa paglipas ng panahon. Dahan-daang tumanggaw si Wang Lin. Alam niya na ang isang lahi ay kailangang may simbolo ng pag-asa. Kung wala nito, hindi magtatagal ang lahi at unti-unting maglalaho. Malinaw na ang mga estatwa at alamat ng sinaunang ninuno ay mga simbolo ng pinaniniwalaan ng angkan ng sinaunang. Si Dakilang Empyrean Gu Dao, ang tagapagtanggol ng angkan ng sinaunang. Mula sa pamagat na ito, makikita ang kanyang karunungan. Si Wang Lin at si Song Tian ay nakatayo sa ilalim ng estatwa na parang tahimik na naghihintay ng isang bagay. Hindi nagtagal, narinig ang mga bulong mula sa direksyon ng imperial na palasyo. Isang sinag ng madilim na liwanag ang mabilis na dumating patungo sa lokasyong ito at umiikot sa estatwa ng sinaunang ninuno upang bumuo ng madilim na mga aurora. Sa ilalim ng estatwa, sa paa ng estatwa ng sinaunang ninuno, may isang malaking pinto. Nakasara ang pinto, ngunit nang lumitaw ang madilim na aurora, dahan-daang bumukas ang pinto. Kuya Wang, nagbukas na ang templo ng mga ninuno. Hindi na ako papasok, mag-ingat ka. Ang sabi ni Song Tian habang nagpagulong-gulong siya ng mga kamay kay Wang Lin. Tumingin si Wang Lin sa pinto na nagbukas at ipinakita ang isang seryosong ekspresyon.
Nakadepende kung makakaya niyang payagan si Limuan na ligtas na makapasok sa Immemorial God Realm sa kung makakamtan niya ang dalawang patakpa ng dugong kaluluwa sa ikatlong pagsubok. Nagpagulong-gulong siya kay Song Tian bago huminga ng malalim at naglakad patungo sa templo ng mga ninuno. Hindi mabilis ang kanyang mga hakbang, ngunit bawat hakbang ay matatag. Isang hakbang, dumating siya sa harap ng nabuksang pinto at pumasok ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling pumasok siya sa templo ng mga ninuno, ang pinto ay dahan-daang nagsara. Pagkalipas ng kalahating insenso ng oras, tuluyan nang nagsara ang pinto. Ang madilim na liwanag sa estatwa ng sinaunang ninuno ay dahan-daang kumupas. Bumalik ito sa isang sinag ng liwanag at nawala pabalik sa imperial na palasyo. Nakatayo si Song Tian doon ng matagal bago siya huminga ng malalim at umalis. Nakakita ng aura ang mga miyembro ng Ancient Shi sa paligid ng estatwa, ngunit kakaunti ang nakakaalam na pumasok si Wang Lin. Ang balitang ito ay pinigil ng emperador ng Ancient Shi, kaya't unti-unti itong nakalimutan ng mga tao. Walang kaibahan ng buong Ancient Shi mula sa dati, ngunit ang mga tao na nagmamasid ay makakakita na si Prinsipe Jido, na madalas nawala sa imperial na lungsod, ay ngayon ay naninirahan sa loob ng palasyo. Noong 10 taon na ang nakalipas, ipinagkaloob na sa Crown Prince ang titulo ng hari at ipinadala siya upang magbantay sa hangganan. 5 taon pa ang lumipas. Si Prinsipe Chiman, na malamang ay magiging susunod na emperador, ay binigyan ng titulong hari at ipinadala sa labas ng imperial na lungsod. Pagkatapos ng 15 taon, ang mga prinsipe ay binigyan ng titulong hari at ipinadala isa-isa. Pagkatapos ng 30 taon, tanging si Prinsipe Jido na lang ang natira. Sa mga 30 taon na ito, si Prinsipe Jido ay naging tahimik at hindi nakipag-ugnayan ng masyado sa labas. Ang kanyang posisyon bilang susunod na emperador ay nakatakda na at hindi na niya kailangang kumilos ng lihim. Kailangan niya lang maghintay. Matapos maipagkaloob sa iba pang mga prinsipe ang titulong hari at ipinadala, alam ng mga tao ng Ancient Shi kung sino ang magiging susunod na emperador. Dahan-dahan nagsimula si Jido na makipag-ugnayan sa lahat ng nakatagong lakas na kabilang sa emperador. Sa natitirang 70 taon, dahan-dahan ipapasa ng kanyang ama ang kapangyarihan sa kanya. Ito ay isang bagay na kailangang gawin ng lahat ng mga bagong emperador ng tatlong sinaunang angkan, at ito rin ang pinakamakatawid na panahon. Ang lahat ng bagay ay nagpatuloy ayon sa plano at si Jido ay patuloy na nagpatuloy ng mga magagandang gawain. Halos bawat umaga kapag siya ay gumigising, tahimik siyang titingin patungo sa direksyon ng templo ng mga ninuno. Hindi niya alam kung kailan niya muling makikita ang kanyang godfather, ngunit ang gawin na ito ay nanatili pa rin. Maraming mga kamag-anak na sumunod kay Jido ang napansin nito at nagtataka. Kahit nalihim nilang tinanong, wala silang natagpo ang mga clue. Dahan-daang dumaan ang panahon at ang bagay na ito ay naging isang lihim. Bilang karagdagan sa gawin na ito, sa mga 30 taon na ito, hindi niya nakalimutan ang utos ni Wang Lin. Marami siyang ipinadalang makapangyarihang tao sa Blackstone City upang tahimik na magbantay ng isang babae. Ang babaeng iyon ay tinatawag na Song Ji. Pagkatapos ng higit sa 100 taon, hindi na pareho si Song Ji tulad ng dati at ipinakita ang paglipas ng panahon. Hindi niya alam na ang Panginoon ng Blackstone City at maraming makapangyarihang eksperto ay may isang lihim na misyon dahil sa kanya. Sa isang saglit, dumaan ang isa pang 20 taon. Sa ika-50 taon mula nang pumasok si Wang Lin sa templo ng mga ninuno, isang grandeng seremonya ang idinaos sa Ancient Shi. Ang seremonyang ito ay hindi ang koronasyon ni Song Tian, kundi ang kanyang kasal. Pinili niyang maging asawa si Song Yu, isa sa mga inapo ni Song Tian. Ang babaeng ito ay pinapahalagahan ni Song Tian at isa sa mga bihirang inapo na maaaring personal na makinig sa kanyang mga aral. Ang grandeng pagdiriwang na ito ay tumagal ng ilang buwan, at sa panahong ito, ang mga miyembro mula sa ibang dalawang angkan ay dumating. Mula sa Ancient Dao ay dumating ang isang lalaking nasa gitnang edad, at kung nakita siya ni Wang Lin, makikita niyang kamukha ng taong ito si Yemo. Siya ay inapo ni Yemo. Matapos ang pagdiriwang at umalis ang lahat, dinala ni Jido ang kanyang asawa sa harap ng templo ng mga ninuno habang ang buwan ay mataas sa kalangitan. Ang liwanag ng buwan ay malambot at binabad ang estatwa ng sinaunang ninuno. Tahimik na hinawakan ni Jido ang kamay ng kanyang naguguluhang asawa patungo sa templo ng mga ninuno at huminto ng 100 talampakan mula dito. Tiningnan niya ang templo ng mga ninuno at pumasok sa isang trance. Matapos ang matagal na panahon, tahimik siyang lumuhod. Ang babae sa kanyang tabi ay naguguluhan ngunit hindi nagtanong at sa halip ay lumuhod na rin kasama siya ng 100 talampakan mula sa templo ng mga ninuno. Tahimik na sinabi ni Jido, Song Yu, hindi tayo lumuluhod sa sinaunang ninuno. Nagulat ang babae. Lumuluhod tayo sa aking godfather. Godfather. Nagulat ang babae. Godfather, kinuha ko ang inapo ni Lord Song bilang aking asawa. Siya ang magiging empress ng Ancient Shi sa hinaharap.
Ngayon, dinala ko siya dito upang magbigay galang sa Godfather. Napakagalang ni Jido. Mula sa kanyang puso ito at taos-puso siyang nagbigay galang. Habang buhay niyang aalalahanin na ang lahat ng kanyang nakuha ay ibinigay sa kanya ni Wang Lin. Lagi niyang aalalahanin na kung wala si Wang Lin, wala siyang pagkakataon na maging emperador. Pati na rin ang babae sa kanyang tabi, hindi siya magiging asawa niya. Siya ay magiging asawa ni Chiman. Godfather, may 50 pang taon bago dumating ang araw na magiging bagong emperador ang batang ito. Nais ko sana na makita kita sa araw na iyon. Ang babae sa kanyang tabi ay tila naalala ang isang bagay at tumingin sa templo ng mga ninuno ng naguguluhan. Bahagya niyang naalala na ang matandang ninuno ng kanyang puok, si Lord Song, ay hindi sinasadyang nabanggit ang isang pangalan. Nang mabanggit ang pangalang ito, nagbago ang ekspresyon ni Song Tian at nagpakita ng isang pahiwatig ng paggalang. Bumulong ang babae, Wang, Lord Wang. Hindi nagsalita si Jido ngunit nanatili siyang nakaluhod doon ng matagal bago tumayo at tahimik na umalis kasama ang kanyang asawa. Ngunit nang siya ay ilang daang talampakan na ang layo, narinig nila ang isang tinig mula sa templo ng mga ninuno. Kapag naging bagong emperador ka, naruroon ako. Nang inig ang katawan ni Jido at bigla siyang lumingon. Tumingin siya sa templo ng mga ninuno at ngumiti. Si Wang Lin ay nakaupo sa malalim na loob ng templo ng mga ninuno. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng amoy ng pagkabulok at labis na nanghihina. Tila siya'y isang bangkay. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin. Ang 3 pagsubok at 7 kalamidad ng angkan ng sinaunang. Sa mundo ng mga kuweba, natapos ko ang 2 pagsubok at 4 na kalamidad at nakapasa pa ako sa unang kalamidad ng 3 pagsubok. Ang unang kalamidad ng 3 pagsubok ay ang Heavenly Blood ng sinaunang lahi. Ang 2 kalamidad ng 3 pagsubok ay ang 3 hiting kaluluwa ng Ancient Dao. Ang 3 kalamidad, na siyang huling kalamidad, ay ang pagpapala ng sinaunang ninuno. Bulong ni Wang Lin habang nakatingin sa unahan. May isang batong tabletang nasa harap niya, at nakaukit dito ang lahat ng impormasyon tungkol sa 3 pagsubok at 7 kalamidad ng angkan ng sinaunang. Matapos ang matagal na panahon, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang tinig na lumitaw nang siya ay makapasa sa unang kalamidad ng 3 pagsubok at nakuha ang patak ng dugong kaluluwa ay umuukit sa kanyang isipan. Kung nais kong bumagsak ang langit, babagsak ito. Kung nais kong mabiyak ang lupa, mabibiyak ito. Kung nais kong mamatay ang isang nilalang, walang sino man ang magtatangkang pigilan ako. Kung nais kong walang natirang mga Diyos, sino ang magtatangkang magligtas sa kanila? Kabanata 20:55 Tatlong pagkahiwa ng kaluluwa ng sinaunang Dao. Ako ay sinauna, ipinanganak ako bago pa man lumitaw ang mundo at nabuhay bago pa magsimula ang mundo. Ngunit bago ako, mayroon pang mga Diyos. Dahil nais ng mga Diyos na gawing alipin ako, hayaang wasakin ko sila. Kung mabaigo ako, ang mga inapo ko ay magiging kalaban ng mga Diyos sa loob ng walang katapusang mga henerasyon, hanggang sa wala ng matirang Diyos. Ikapito ng mga patak ng dugong kaluluwa. Ibinigay ko ito sa aking 3 anak upang pamunuan ang aking angkan ng sinauna. Kapag lumitaw ang 9 na awit at 3 tanda, maghintay para sa aking muling pagkakatawang tao, maghintay para sa aking tagapagmana na magpakita. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng templo ng mga ninuno, at ang kanyang katawan ay halos naging kalansay. Ang kanyang puting balabal ay maluwang at tila parang nakasabit lamang sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, ang tinig na ito ay umuukit ng 50 taon. Noong una ay parang isang mumunting bulong, ngunit habang lumipas ang panahon, ang tinig ay naging mas malakas, parang isang sigaw. Ngayon, tila may isang tao na patuloy na sumisigaw sa kanyang tainga. Ang kalooban na sumalungat sa langit at ang hindi pagkakasunduan sa tinig na ito ay nagpasik sa dugo ni Wang Lin. Habang ang lahat ng kanyang dugo ay nag-apoy, hindi kaya ng kanyang katawan at nagsimulang maghina. Sa ngayon, siya'y parang isang bangkay. Ngunit hindi siya mukhang mahina, kundi tila mayroong nakatagong nakakagulat na lakas at buhay. Parang kapag bumangon muli ang katawan ni Wang Lin at bumalik sa kalagayan nito noong pumasok siya sa templo ng mga ninuno, ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay magiging isang nakakatakot na antas. Ang 3 pagsubok ng angkan ng sinauna ay may 3 kalamidad. Pagkatapos ng Heavenly Blood ng sinaunang lahi, dumating ang 3 pagkahiwa ng kaluluwa ng sinaunang Dao. Kapag nalampasan ito, ang lakas ng isang kasapi ng angkan ng sinauna ay tataas ng malaki. Maraming mga kasapi ng 3 angkan na umabot sa 27 na bituin at naging mga Panginoon ay naranasan na ang 3 pagsubok at 7 kalamidad. Lalo na ang huling 2 kalamidad ng 3 pagsubok na nangyari sa bawat templo ng mga ninuno ng angkan. Gayunpaman, dahil sa mga pagkakaiba sa bawat tao, ang kanilang pagtaas ng lakas at kapalaran ay iba-iba. Sa loob ng 50 taon, si Wang Lin ay nakaupo pa rin doon, halos hindi gumagalaw. Pinayagan niya ang tinig na umuukit sa kanyang isipan, at tanging nang umalis si Prince Jido,
naramdaman ni Wang Lin ang pagdating ng ikalawang kalamidad ng ikatlong pagsubok. Ang sigaw sa kanyang isipan ay naging mas matindi at ang kanyang dugo ay tila lalong nag-apoy. Isang pakiramdam ng init ang sumabog at kumalat sa buong katawan niya. Tatlong pagkahiwa ng kaluluwa ng sinaunang Dao. Bulong ni Wang Lin. Mula sa batong tabletang nakuha niya, nalaman niya na ang tinatawag na tatlong pagkahiwa ng kaluluwa ng sinaunang Dao ay hindi hahatiin ng kanyang pinagmulan na kaluluwa sa tatlong bahagi. Sa halip, kailangang tiisin niya ang tatlong buong paghahati at pagsasanib. Kailangan niyang tiisin ang matinding sakit sa bawat paghati at mangailangan ng matinding pagtitiyaga upang pagsamahin muli ang kanyang pinagmulan na kaluluwa para sa ikalawang paghahati. Matapos ang bawat pagsasanib, ang kanyang pinagmulan na kaluluwa at katawan ay magiging mas malakas kaysa dati. Kapag nalampasan niya ang tatlong siklo, magtatagumpay siya sa kalamidad na ito. Walang kamatayan sa kalamidad na ito, ngunit ang susi ay ang oras ng pagtitiis. Mas matagal na pagtitiis, mas malaki ang mga benepisyo. Ang ganitong sakit ay hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Pati na ang imperial na pamilya ay hindi makakatagal ng matagal. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang maghintay para sa ganap na pagbasag at madalas ay pinipili nilang magsanib na kalahating daan. Bilang resulta, ang kapalaran na nakamtan ng bawat isa ay iba. Sa panahon ng tatlong pagkahiwa ng kaluluwa ng sinaunang Dao, maaaring pumili ang isa na magsanib anumang oras. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Mula pa noong sinaunang panahon, may mga taong may matinding pagtitiyaga. Gayunpaman, bagamat ang kalamidad na ito ay hindi nagdudulot ng kamatayan, kung ang isang tao ay pinapayagang ganap na magbasag ng kanilang pinagmulan na kaluluwa at hindi kayang pagsamahin ito, maaaring magdulot ng kamatayan. Kaya't kahit na ang imperial na pamilya at mga may matinding pagtitiyaga ay bihirang gumawa ng ganitong desisyon. Kahit na nagawa nila, tataya lang sila isang beses sa unang paghati. Napakabihirang may magtataya ng buhay nila sa ikalawang paghati. Napakabihirang may magtaya ng pangatlong beses, at halos lahat ng ito ay namatay. Ipinagpapalagay na sa paglipas ng mga taon, tanging ang pinakamalakas na Grand Empyrean, si Gu Dao, ang pumili na magbasag ng buo at sa huli ay nagtagumpay. Kung ikukumpara sa ikalawang kalamidad ng ikatlong pagsubok, ang ikatlong kalamidad ay hindi maaaring ituring na isang tunay na kalamidad. Ang pagpapala ng sinaunang ninuno ay, sa katunayan, isang gantimpala mula sa sinaunang ninuno. Marahil ito ay isang piraso ng alaala, marahil isang hindi kumpletong orasayon, o marahil isang piraso ng purong dugong kaluluwa ng sinaunang ninuno. At mayroong pagkakataon na ito ay magiging dugong kaluluwa. Ngunit ang pagkakataong iyon ay isang tsismis lamang at isang bagay na iniimbento ng mga susunod na henerasyon. Ayon sa sabi-sabi, hindi pa raw nakuha ni Grand Empyrean Gu Dao ang dugong kaluluwa sa kanyang pagpapala ng sinaunang ninuno. Gayunpaman, ipinagpapalagay na ang nakuha ni Grand Empyrean Gu Dao ay isang bagay na pambihira, ngunit walang nakakaalam kung ano ito. Huminga ng malalim si Wang Lin at nagsimulang mag-ugoy ang kanyang katawan at mag-apoy ang kanyang dugo. Ang mga pagsabog ng sakit ay lumitaw at nagsanib sa sigaw sa kanyang isipan. Nagsanib ito sa isang misteryosong puwersa na bumalot sa kanyang buong katawan. Kasabay nito, malinaw niyang naramdaman ang kanyang pinagmulan na kaluluwa na nagpakita ng mga senyales ng pagbasag. Sa wakas, nagsimula na. Biglang tumingala si Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay kalmado. Inantay niya ang araw na ito ng 50 taon. Kung makakamtan niya pa ang higit pang dugong kaluluwa upang ligtas na makapasok si Limuan sa Immemorial God Realm, nakasalalay ito sa pagkakataong ito. Mas marami pang mga bitik ang lumitaw sa kanyang pinagmulan na kaluluwa at mga pagsabog ng hindi maipaliwanag na sakit ang sumunod. Ngunit ang antas ng sakit na ito ay kaya namang tiisin ni Wang Lin. Ngunit ito pa lamang ang simula. Upang makuha ang dugong kaluluwa, kailangan kong tiisin ang ikalawang kalamidad hanggang sa hangganan upang makita kung saan ito magtatapos. May isang bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang mga mata upang tiisin ang pagdating ng kalamidad. Habang si Wang Lin ay dumadaan sa ikalawang kalamidad, lumitaw ang mga pag-ilog na alon sa labas ng templo ng mga ninuno. Ang mga alon na ito ay kumalat sa lahat ng direksyon at halos bumalot sa buong imperial na lungsod ng Ancient Shi. Ang kakaibang pangyayaring ito ay agad na nag-akit ng pansin ng lahat ng kasapi ng Ancient Shi. Ang estatwa ng sinaunang ninuno ay naglalabas ng mga aurora, may dumaan na nagdaraan sa kalamidad. Sa siyam na aurora, mukhang ikalawang kalamidad ng ikatlong pagsubok ito. Dapat ito ay ang unang paghati. Kung ikalawa, May 18th na aurora. Kakaiba, hindi kailanman babukas ang templo ng mga ninuno para sa isang tao lamang. Palaging kailangang maghintay hanggang sa magtipon ang pamilya ng emperador ng sapat na tao upang buksan ang templo ng mga ninuno. Ngunit wala akong narinig na ganitong bagay sa mga nakaraang taon. Nais kong malaman kung ilan ang nagtangka sa kalamidad at kung gaano sila katagal-tatagal.
Karaniwan, natatapos ito sa ilang araw lamang. Ang mga tao ng Ancient Shi ay hindi nagulat sa aurora mula sa estatwa ng sinaunang ninuno. Malinaw na nakita na nila ito bago, at pagkatapos nilang magtama ng ilang sulyap, hindi na nila ito binigyan ng pansin. Ngunit ang hindi nila alam, nang lumitaw ang siyam na aurora, tumingin ang emperador ng Ancient Shi at si Jido. 5 taon. Nagsimula na siya sa kanyang unang paghati. Hindi ko alam kung gaano siya tatagal. Sa aming Ancient Shi, may isang tao na nagtagal ng 1 taon sa unang paghati upang makamtan ang perpeksyon. Hindi ko alam kung magagawa ito ng taong ito. Tahimik na nagmasid ang emperador ng Ancient Shi sa malayo at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin. Si Jido ay nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto, nakatingin sa malayo. Ang kanyang asawa ay nasa tabi niya, nakatingin din sa direksyong iyon. Godfather. Bulong ni Jido. Ang kanyang asawa ay humawak sa kanyang kamay at mahinahong tiningnan siya. Gayon din sa sandaling iyon, sa Origin Mountain, lumabas si Song Tian mula sa kanyang pagsasanay na may mga kamay sa likod. Tumingin siya sa direksyon ng imperial na lungsod. Sa antas ng kanyang pagsasanay, tiyak na pipiliin niyang ganap na magbasag ng kanyang kaluluwa sa unang pagkakataon, kaya't hindi magiging mabilis ang oras na aabutin. Kalimutan na. Noong siya'y nagsasagawa ng nakapaloob na pagsasanay dati, 2 beses akong kumilos. Bagamat kalaunan ay inamin ko si Jido bilang emperador. Ako ang unang nakagalit sa kanya. At nang dumating siya, hindi na niya pinursage ang bagay na iyon. Pagtatanggol ko siya sa kanyang unang paghati bilang kabayaran. Lumipad si Song Tian sa himpapawid at naglaho. Tumayo siya sa labas ng templo ng mga ninuno at umupo pabaligtad sa templo. Huwag papasok ang sinuman sa loob ng 10,000 talampakan mula sa templo ng mga ninuno. Ang mga lumabag ay mamamatay. Ang divine sense ni Song Tian ay kumalat. Si Wang Lin ay nagtitiis ng sakit mula sa paghati ng kaluluwa nang maramdaman niya ang pagdating at mga salita ni Song Tian. Alam niyang dumating si Song Tian upang bantayan siya. Huminga siya ng malalim at nagpadala ng mensahe ng divine sense kay Song Tian. Maraming salamat. Huwag na, binabantayan kita sa unang paghati bilang kabayaran sa ginawa kong laban sa iyo. Hindi lumingon si Song Tian ngunit tinitigan ang langit. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling bawiin ni Wang Lin ang kanyang divine sense, nayanig ang kanyang katawan at tumingala siya. Bagamat siya ay labis na nahihirapan sa ilalim ng unang paghati, dahil sa kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, naramdaman niyang may isang tao na tahimik na nagmamasid sa kanya. Pamilyar si Wang Lin sa taong iyon. Guro. Bulong ni Wang Lin. Alam niyang hindi iiwan ng kanyang guro ang sinaunang daw ng walang dahilan. Dumating ang kanyang guro dahil nais ni Zuan Luo siyang protektahan habang siya'y nasa pinakamahina niyang kalagayan habang tinutuklasan ang kalamidad. Sa langit, tiningnan ni Zuan Luo ang imperial na lungsod ng Ancient Shi at ang estatwa ng sinaunang ninuno. Bahagya niyang naramdaman ang aura ni Wang Lin mula sa templo ng mga ninuno. May ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang tingin ay mahinahon. Mas malakas ka na kaysa sa guro. Ang tanging magagawa ng guro ay bantayan ka habang ikaw ay mahina sa panahon ng paghati ng kaluluwa. Kabanata 2056 Perpeksyon. Ang pakiramdam ng guro at disipulo ay hindi kailangang ipahayag. Bagamat hindi na magkasunod bilang disipulo at guro sina Wang Lin at Zuan Luo, sa puso ni Wang Lin, si Zuan Luo ay mananatiling kanyang guro magpakailanman. At sa puso ni Zuan Luo, ang kanyang tanging disipulo ay ang batang kanyang dinala mula sa mundo ng mga yungib patungo sa sinaunang angkan. Sa loob ng templo ng mga ninuno, bagamat nakakaranas si Wang Lin ng matinding sakit, nakaramdam siya ng init. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at ganap na nagpasakop sa paghati ng kanyang orihinal na kaluluwa. Dahil nariyan ang kanyang guro, hindi na siya kailangang mag-alala patungkol sa ibang bagay. Sa isang iglap, 3 araw ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na iyon, nakaupo si Wang Lin ng hindi gumagalaw, ngunit ang sakit mula sa paghati ng kanyang orihinal na kaluluwa ay naging mas mabagsik, parang isang bagyong dumaan sa kanyang katawan. Habang siya ay nakaupo, isang anino ang lumitaw sa ibabaw niya, at ito ay konektado sa kanyang ulo. Ang anino na ito ay may mga bitik sa buong katawan, at ang bilang ng mga bitik ay patuloy na dumami. Sa ilang bahagi, tila nagkakonekta ang mga bitik, na nagdulot ng nakakagulat na tanawin. Ang anino na ito ay ang panlabas na representasyon ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Kung ito ay ibang miyembro ng sinaunang angkan, marahil ay hindi nila kakayanin ang sakit at pipiliin na magsanib matapos ang 3 araw. Ngunit para kay Wang Lin, ito ay simula pa lamang at malayo pa sa katapusan. 3 araw pa ang lumipas. Napansin ng mga tao sa imperial na lungsod ng Ancient Shi na may nangyayaring kakaiba. Pakiramdam nila ay tumatagal ang mga halos sa paligid ng estatwa ng Ancient Shi ng mas matagal kaysa sa normal. Tumagal ito ng kabuuang 6 na araw, ilang araw pa kaysa sa normal. Mukhang may mga tao sa mga dumadaan sa kalamidad na may matinding pagtitiis. 6 na araw.
Nais ko sanang malaman kung sino sa grupo ang tumagal ng ganito katagal. Dati, hindi ko kaya lampasan ang ikatlong araw. Ang sakit na iyon ay hindi biro. Ang isang tao na nararapat bantayan ni Lord Song ay talagang matibay. Ngunit, bagamat ito ay nakatulong sa pagkuha ng atensyon, hindi pa rin matagal ang 6 na araw. Unti-unti, nakalimutan din ng mga tao ang kakaibang pangyayaring ito. Hanggang sa dumating ang ika-9 na araw, ika-15 araw, ika-30 araw, at pagkatapos ng 2 buwan, ang mga halo sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor ay nanatiling umiikot sa imperial na lungsod. Sa panahong ito, mas maraming tao mula sa Ancient Shi ang nakatingin sa estatwa ng Ancient Ancestor na may takot. Nararamdaman nila na tila ang batch ng mga taong dumadaan sa kalamidad ay masyadong tumagal. 2 buwan at wala pang lumabas mula sa templo ng mga ninuno. Maliban kung isa lamang ang dumadaan sa kalamidad. Sino kaya ang taong yun na binabantayan ni Lord Song? 2 buwan, talagang tumagal siya ng 2 buwan. Mukhang pinili niyang dumaan sa isang malalim na paghati ng kaluluwa. Hindi na mamalayan, dumaan pa ang 6 na buwan. Kasama ang 2 buwan mula sa naunang panahon, ang unang paghati ng kaluluwa ni Wang Lin ay tumagal ng 8 buwan. Sa loob ng 8 buwan na ito, halos lahat ng tao sa imperial na lungsod ng Ancient Shi ay nagmamasid sa estatwa ng Ancient Ancestor upang makita kung ang mga halo ay naruroon sa bawat pagsikat ng araw. Lalong dumami ang mga talakayan sa buong imperial na lungsod. Naging usap-usapan ito ng mga tao sa lungsod. Ang mga tao ay nagsimulang magulat, magtakot, at pagkatapos ay magka-excite. Ngayon, narating na nila ang rurok ng kanilang kasiyahan. Dahil 4 na buwan na lamang ang layo mula sa record ng 1 taon sa pinakamahabang unang paghati ng kaluluwa sa Ancient Shi. Matitiis kaya niya ng 1 taon? Hindi may kakaila, ang pinakamahabang panahon ng isang tao sa unang paghati ng kaluluwa ay 1 taon. Kung hindi siya namatay sa ikalawang paghati, malamang ay naging isang Grand Empyrean siya. 8 buwan, talagang baliw ang taong ito na tiisin ang ganitong sakit. May mga sabi-sabi na si Lord Song ay tumagal ng 11 buwan noon. Habang ang mga tao ng Ancient Shi ay nagtatalo, si Wang Lin ay nakaupo pa rin ng hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang anino sa kanyang paligid ay nasira na. Ang mga paa ng anino ay nawala at kalahating katawan na lamang ang natira. Ang figure na ito ay ganap na malabo, tila mawawala na anumang oras. Bagamat nakapikit ang mga mata ni Wang Lin, tinutugunan niya ang matinding sakit. Ang paghahati ng kanyang orihinal na kaluluwa ng paisa-isa ay parang tinutuklaw siya ng libu-libong mga kutsilyo. Kinakailangan niyang manatiling gising sa buong proseso. 8 buwan ng paghihirap ang hindi nagpatinag sa kanya. Hihintayin niyang tuluyang magbuwan ang kanyang orihinal na kaluluwa bago siya magsanim. Ang pag-angal ng Ancient Ancestor ang tanging natirang tunog sa kanyang isipan. Kung nais kong magkulaps ang langit, magkukulaps ito. Kung nais kong magbukas ang lupa, babukas ito. Kung nais kong mamatay ang isang nilalang, walang sino man ang maglalakas loob na pigilan ako. Kung nais kong walang mga celestial na manatiling buhay, sino ang maglakas loob na magligtas sa kanila? Habang tinutulungan niya ang sarili ng buong lakas, dumating ang ika-9 na buwan, pagkatapos ang ika-10 buwan at ika-11 buwan ay dumaan sa isang kisap mata. Si Song Tian ay nakaupo sa labas ng templo ng mga ninuno, binabantayan si Wang Lin sa ika-11 buwan. Hindi siya nagulat na kaya ni Wang Lin makatawid hanggang dito, at ipinasya niyang tiyak ay kayang tumagal ni Wang Lin ng 1 taon. Sa katotohanan, ang 1 taon ng oras ay sapat lamang upang ang orihinal na kaluluwa ay maging mga piraso. Tanging isang baliw na tao noong mga nakaraang taon ang tumagal ng 28 buwan para maging alikabok ang mga piraso. Hindi lumingon si Song Tian sa templo at minamasdan ng oras. Nang dumating ang ika-12 buwan at 2 buwan pa, ang buong Ancient Shi ay nag-alsa balutan. Lahat ay nakatingin sa estatwa ng Ancient Ancestor, nagtataka kung sino ang tao ito at kung gaano pa siya tatagal. 14 na buwan. Talagang karapat-dapat si Lord Wang. Sa palasyo, isang buntong hininga ang isinabog ng matandang emperador. Sa araw na ito, sa ika-14 na buwan, ang natira lamang sa anino ay isang ulo. Puno ito ng mga bitik, at nang may sumabog na liwanag mula dito, bumagsak ito. Nang bumagsak ang ulo ng anino, tila wala ng anino sa ibabaw ni Wang Lin, ngunit kung gagamitin ang Divine Sense, makikita ang maraming piraso ng mga fragment na patuloy pa ring bumagsak. Sa puntong ito, ang katawan ni Wang Lin ay walang buhay, tila siya'y patay. Hindi na gumagalaw ang dugo sa kanyang katawan at naging malamig ang kanyang katawan. Nawala ang kanyang isipan, parang talagang patay na siya. Ang tanging natirang bagay ay isang kalooban, ang kalooban na magtiis hanggang sa huling sandali upang magsanib muli. Kung siya ay magtagumpay, siya ay muling mabubuhay, ngunit kung siya ay mabaygo, siya ay mawawala. Magbubigo ba ako? Hindi. Hinding-hindi ako magbubigo. Sa kanyang isipan, ang pag-angal ng Ancient Ancestor ay patuloy na umuukit.
Ang mga piraso na hindi nakikita ay dahan-daw ang nabasag habang dumaan ang isa pang 4 na buwan. Si Wang Lin ay nagtiis ng unang paghati ng kaluluwa ng kabuoang 18 buwan. Sa pagkakataong ito, kahit si Song Tian ay naantig. Laming siya patungo sa templo at tinitigan ito. Kung siya ay ganyan, hindi na kailangang pag-usapan ng mga tao sa Ancient Shi. Ang 18 buwan ay nakasanayan nila ang mga halo na laging naruroon. Gayunpaman, ang hindi paniniwala na naramdaman nila ay nagpapahirap sa kanila na makasanayan ito. Ang ika-19 na buwan, ika-20 na buwan, hanggang sa ika-27 na buwan. Si Wang Lin ay nagtiis ng higit sa 2 taon, at sa loob ng templo ng mga ninuno, halos 80% ng mga piraso ng mga hindi nakikitang fragment ay ganap ng nabasag. Ilang piraso na lamang ang natirang patuloy na naghahati. Dumaan ang ika-30 buwan. Sa loob ng 2 taon at kalahati, kung hindi dahil sa nararamdaman ni Song Tian ang kalooban ni Wang Lin sa loob ng templo, iisipin niyang patay na siya. Baliw. Para magkaroon siya ng ganitong lakas, tiyak na may kinalaman ito sa kanyang kabaliwan. Hindi ba niya alam na ang kumpletong pagwasak ay humahantong sa kamatayan? Tumayo na si Song Tian. Nakatayo siya sa labas ng templo na may hindi tiyak na ekspresyon. Nang dumating ang ika-30 buwan, nagkaroon ng pagbabago sa puso ng emperador ng Ancient Shi. Bagamat tinawag niya si Jido tulad ng karaniwan, may bagay na matatagpuan sa kanyang mga mata. Ngunit siya lamang ang nakakaalam kung ano yun. Gayunpaman, hindi alam ng emperador na napansin din ito ni Jido, ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, siya ay nag-aalala hindi para sa kanyang posisyon bilang emperador, kundi para sa kaligtasan ng kanyang ama sa Diyos. Nang dumating ang ika-35 buwan, kahit si Zuan Luo, na nagbabantay kay Wang Lin sa langit, ay naging nerbyoso. Nais niyang paalalahanan si Wang Lin ngunit natatakot siyang maaaring may mangyaring aksidente. Ang ika-36 na buwan, si Zuan Luo ay nag-aalangan ng ang siyam na halo ay biglang lumiwanag ng malakas. Ang liwanag ay kumalat sa lahat ng direksyon at hinigupit ang buong imperial na kabisera ng Ancient Shi. Ang buong lungsod ay tumahimik habang lahat ng mga miyembro ng angkan ng Ancient Shi ay tinitigan ng estatwa ng Ancient Ancestor. Tumayo si Zuan Luo at excited na tiningnan ito. Si Song Tian ay napanganga, pagkatapos ay umatras ng 10,000 talampakan at tiningnan ito. Sa palasyo, ang emperador ng Ancient Shi ay kinakabahan habang nakatayo sa tabi ng bintana at tinitingnan ang direksyon ng templo ng mga ninuno. Si Jido mismo ay dumating ng 10,000 talampakan sa labas ng templo ng mga ninuno at sabik na tinitingnan ito. Sa templo ng mga ninuno, kumislap ang liwanag sa hindi gumagalaw na katawan ni Wang Lin. Ang hindi mabilang na mga specks ng liwanag ay nagsama-sama sa kanyang katawan, formang ang anino na mas malaki pa kaysa sa dati. Tumama ito ng maliwanag at nagbigay ng nakakagulat na presyon. Nang magsama-sama ang anino, ang siyam na halo sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor ay biglang nagsanib sa isa. Naglabas ito ng maliwanag na liwanag at ginawang parang araw ang gabi. At sa sandaling iyon, ang mga halo na nagsanib ay nahati sa 18 halo na lumutang sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Ang unang paghati ng kaluluwa ay kumpleto na. 36 na buwan, kabuuang 3 taon. Tumingin si Song Tian sa eksenang ito at bamulong sa kanyang sarili, isang kumpletong pagwasak at perpektong pagsanib. Kabanata 2057 na bigo. Ang ilan sa mga miyembro ng Ancient Clan ay naniniwala na ang Ancient Ancestor ay hindi patay at buhay pa. Karamihan ng mga tao ay naniniwala na kahit na ang Ancient Ancestor ay patay, ang kanyang espiritu ay nandoon pa rin. Ang espiritu ng Ancient Ancestor ay patuloy na nagbabantay sa 3 angkan. Kung hindi, paano maipapaliwanag ang kakaibang pangyayari sa mga pagsubok sa Ancestral Temple ng 3 angkan, at paano maipapaliwanag ang pagpapala na ibinigay ng estatwa ng Ancient Ancestor? Paano naman ang mga halos na lumitaw sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor nang may dumaan sa Ancient Dao 3 Soul Splits? Sa panahon ng Ancient Dao 3 Soul Splits, kapag naganap ang unang paghati ng kaluluwa, siyam na halos ang lilito sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Sa ikalawang paghati ng kaluluwa, 18 halos ang lilito, at sa ikatlong paghati ng kaluluwa, kabuuang 27 halos ang lilito. Sa puntong ito, sa imperial na lungsod, sa labas ng estatwa ng Ancient Ancestor, 18 halos ang kumikislap at ang mga alon ng enerhiya ay kumakalat sa lahat ng direksyon, na nag-aakit ng pansin ng lahat sa imperial na lungsod. Si Song Tian ay nakatayo 10,000 talampakan ng layo mula sa Ancestral City, nakatingin sa 18 halos. Tahimik siyang nag-isip sandali bago siya tumalikod at umalis. 3 taon na ang nakalipas mula nang dumating siya upang itama ang kanyang mga pagkakamali at para sa kanyang sariling kapayapaan ng isipan. Ngayon, nagbantay siya kay Wang Lin ng 3 taon. Bagamat hindi siya ang nag-iisa dito, ginawa niya ang kanyang desisyon. Kung si Wang Lin ay naharap sa panganib sa loob ng 3 taon, tiyak na tutulungan niya ito. Ngayon na natapos na ang unang paghati ng kaluluwa, naramdaman niyang wala ng dahilan upang manatili.
Hindi siya lumingon nang bumalik siya sa kanyang origin mountain. Hindi na niya pinansin ang ancestral temple at nagsimula ng mag-ensayo. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang pag-alis ni Song Tian. Habang siya ay nakaupo sa loob ng ancestral temple, ang anino sa ibabaw niya ay mas malaki kaysa dati. Bagamat hindi tumaas ang kanyang antas ng cultivation, naramdaman niyang siya ay mas malakas kaysa dati. Sa kasalukuyang antas ng cultivation, kahit ang maliit na pagtaas ng lakas ay nakakagulat pa rin. Kung makakaya kong lubos na malimpasan ang kalamidad na ito ng perpekto sa bawat pagkakataon at makuha ang Soul Blood, makakayanan ko kaya ang pagdaanan ng ika-4 na tulay kapag bumalik ako sa Heaven Trampling Bridges. Ang bulong ni Wang Lin sa kanyang sarili. Huminga si Wang Lin ng malalim at kumislap ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa anino sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang unang paghati ng kaluluwa ay tumagal ng 3 taon. Ang huling mga sandali ay halos katulad ng kamatayan. Kung hindi dahil sa aking kalooban, takot akong hindi ko na sana kayang magsanib muli. Ang Ancient Dao Three Soul Splits ay may kinalaman sa kalooban, ngunit pati na rin sa swerte. Nagtakang nag-cross ang noo ni Wang Lin, at ngayon ay lubos na niyang naintindihan kung bakit kaunti lamang ang pumipili na subukan ng kumpletong paghati. Ang swerte ay maaaring dumating ng 1 beses, o marahil 2 beses, ngunit 3 beses ng magkakasunod, ay napakababa ng posibilidad. Kaya itong pangalawang pagkakataon, pumikit si Wang Lin, at pagkatapos ng mahabang panahon, muling binuksan ang mga mata. Tinutukan niya ng matalim na tingin ang anino sa kanyang ulo. Mahalaga ang swerte, pero kung may isang malakas na kalooban na kayang lagpasan ng swerte, magtatagumpay pa rin. Nagsagawa si Wang Lin ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay at muling lumitaw ang anino sa ibabaw ng kanyang ulo. Pumikit siyang muli. Sa sandaling ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ang anino sa ibabaw ng kanyang ulo ay kumaibot at mga manipis na bitik ang lumitaw dito. Nagsimula na ang ikalawang paghati ng kaluluwa. Sa kalangitan ng imperial na lungsod, si Xuan Luo ay nakatingin pababa ng may ngiti. Umupo siya at patuloy na binabantayan ang kanyang disipulo. Sa kanyang puso, bagamat kailangan ng Ancient Dao ang kanyang proteksyon, ang kanyang disipulo, na magiging mahina sa panahon ng paghiting ito ng kaluluwa, ay nangangailangan din ng kanyang proteksyon. Sa isang kisap mata, 3 taon ang lumipas. Ang 18 halos sa ibabaw ng Ancient Shi Imperial City ay tila naging bahagi ng lungsod. Marami sa mga tao ng Ancient Shi ay tila nasanay na sa kanilang presensya. Bagamat patuloy pa rin nilang binabayaran ng pansin ang mga halos, ang kanilang pagkamangha ay unti-unting nawala habang tumatagal ang panahon. Ngayon, isa na lamang ang natitirang hulas sa kanilang mga puso. Nag-uusisa sila kung gaano katagal kayang tiisin ng taong ito ang ikalawang paghati ng kaluluwa. Matapos ang 3 taon, dumaan pa ang 3 taon. Pagkatapos ng kabuuang 6 na taon, ang 18 halos sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor ay nanatili. Nagdulot ito ng pagkakapareho ng araw at gabi sa imperial na lungsod. Pati sa gabi, ang liwanag mula sa mga halos ay iluminos ng buong imperial na palasyo. Nakapagdaan na ang 10 taon mula nang magsimula ang ikalawang paghati ng kaluluwa. Ang ilan sa mga batang ipinanganak noong panahong ito ay inisip na ang langit ng imperial na lungsod ay palaging ganito. Ang balita tungkol sa 10 taon ng paghati ng kaluluwa ay unti-unting kumalat sa buong Ancient Clan. Pati ang mga tao mula sa Ancient Dao at Ancient Ji ay pumunta upang makita ito. Tuloy-tuloy ang paglipas ng panahon. Pagkatapos ng ika-10 taon, ang ulo ng anino sa ibabaw ni Wang Lin ay ganap ng nabasag. Siya ay dumaranas ng hindi maipaliwanag na sakit, ngunit patuloy pa rin siyang nagtitiis. Ang mga hindi nakikitang piraso ay patuloy na bumabagsak, at kapag naging alikabok ang mga ito, magsisilbing tanda ito ng ikalawang pagkawasak ng kanyang orihinal na kaluluwa. Tila ang emperador ng Ancient Shi ay nagbitiw na sa mga hindi makatutuhanang ideya at itinigil na ang pagbibigay pansin sa estatwa ng Ancient Ancestor. Nakatutok na siya sa paggabay kay Jido upang dahan-dahan itong pamunuan ng trono. Mayroon pang wala pang 40 taon bago manungkulan si Jido. Para sa mga mortal, ang 40 taon ay kalahating buhay, ngunit para sa Ancient Clan, bagamat mahaba, hindi naman malayo. Habang si Jido ay unti-unting nakakakuha ng kontrol sa mga lihim ng Ancient Shi, dumaan pa ang 3 taon. Ang ikalawang paghati ng kaluluwa ni Wang Lin ay tumagal ng 13 taon. 6 na buwan na ang nakalipas nang maglabas ng isang malakas na presyon mula sa Ancestral Temple at nagdulot ng isang kakaibang puwersa. Ang puwersang ito ay nagpatigil sa lahat ng Divine Sense at hindi pinapayagan ng sinuman na pumasok. Si Xuan Luo ay nag-aalala habang nakatingin pababa mula sa langit. Pati ang kanyang Divine Sense ay hindi makapasok, at naramdaman niyang hindi siya makapasok sa Ancestral Temple dahil sa puwersang nakapaligid dito. Ang puwersang ito ay pag-aari ng Ancient Ancestor, at ito ay nagmula sa patak ng Soul Blood. Nang mangyari ito sa Ancestral Temple, si Song Tian, na unang nais sanang baliwalain ito, ay biglang nagbukas ng kanyang mga mata.
May pag-aalinlangan siya habang tinitingnan ang direksyon ng Ancestral Temple. Pagtapos ng 13 taon, dumating ang 14 na taon. Nang kumalat ang misteryosong puwersa, ang aura ni Wang Lin ay tuluyan nang nawala. Hindi na alam kung siya ay buhay o patay. Hindi na matutukoy ang kanyang kalooban na natitira mula sa unang paghati ng kaluluwa. Ang tanging tanda na nagpapahiwatig na hindi patay si Wang Lin ay ang 18 halos sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Walang nakakaalam na ang hindi mabilang na piraso mula sa bumagsak na anino ni Wang Lin ay ganap ng nabasag at naging alikabok 6 na buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, pagkatapos nilang magbanga, hindi na niya kayang pagsamahin muli ang mga ito. Ginamit ni Wang Lin ang natitirang malakas na kalooban upang subukang pagsamahin ito ng ilang beses, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Ang kanyang kalooban ay unti-unting hamina pagkatapos niyang subukang magsanib ng ilang beses, kaya't siya'y labis na mahina ngayon. Naubos na ang kanyang lakas at tanging isang maliit na bahagi na lang ng kalooban ang natira nang magpatuloy siyang magsanib. Ang isang malaking bilang ng mga specks ng liwanag ay nagtipon upang bumuo ng isang anino, ngunit mabilis itong naging hindi matatag at nag-collapse sa alikabok bago tuluyang maglaho. Ito na ang 13 beses. Walang divine sense o kaisipan, ginamit ni Wang Lin ang natitirang kalooban na mayroon siya upang simulan ang 14 na pagsasanib. Isang malaking bilang ng specks ng liwanag ang nagtipon ng dumaan ng 14 na taon. Dumating ang 15 taon. Nang dumating ang 15 taon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa 18 halos sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Agad itong nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng mga tao na nasanay na sa mga halos at nagdulot ng kalituhan sa buong lungsod. Pati ang emperador ng Ancient Shi, na hindi na nagbigay pansin dito, ay lumabas mula sa kanyang silid at tumingin sa estatwa ng Ancient Ancestor. Huminga siya ng malalim. Si Jido ay lumipad pataas at nervyos na tinitingnan ito. Hindi niya namalayang napakapit siya sa kanyang kamao. Si Song Tian ay nakatayo sa tuktok ng horn sa Origin Mountain at may hindi tiyak na ekspresyon. Isang halos mula sa 18 halos ay biglang kumupas at mabilis na nabasag sa hindi mabilang na piraso. Dahil dito, 17 halos na lang ang natira sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Ang mga halos ay nabasag. Ito, ano ang dahilan? Posible bang ang ikalawang paghati ng kaluluwa ng taong ito ay nabigo at siya ay patay na? Kung hindi, hindi dapat mawala at maglaho ang mga halos. Aalala ko. Dati, narinig ko na ang 3 paghati ng kaluluwa ay hindi walang katapusan at mayroong limitasyon sa oras. Posible bang naabot na ng taong ito ang limitasyon ng ikalawang paghati ng kaluluwa? Nagkaroon ng mga alingaw sa buong Ancient Shi Imperial City. Naabot na ni Wang Lin ang limitasyon ng ikalawang paghati ng kaluluwa. Kung lahat ng 18 halos ay maglaho at hindi pa niya nasanib muli ang kanyang orihinal na kaluluwa, mawawala na ang kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Song Tian habang tinitingnan ng templo at nagkunot ang noo. Sa langit, nang makita ito ni Zuan Luo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam niyang ang dahilan sa pagkawala ng halo. Wala siyang pag-aalinlangan at mabilis na tumakbo patungo sa Ancestral Temple. Matagal nang alam ni Song Tian na naruroon si Zuan Luo, ngunit hindi niya ito binanggit. Nang makita niyang naruroon si Zuan Luo, nagdalawang isip siya ngunit hindi siya tumigil. Agad na dumating si Zuan Luo sa harap ng Ancestral Temple at pumasok ng walang pag-aalinlangan. Isang malakas na puwersa ng rebound ang sumalubong at niyugyug ang katawan ni Zuan Luo. Hindi siya nakapasok at naharang siya sa labas. Sa sandaling iyon, ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, ang 11 na halo ay nagbasag isa-isa. Kabanata 2058 ang pagkakakilanlan. Sa labas ng estatwa ng Ancient Ancestor, 7 halos na lamang ang natira, na naglalabas ng malambot na liwanag. Ngunit, isa sa mga 7 halos ang hamina at parang maaari nang maglaho anumang oras. Wang Lin. Naharang si Zuan Luo sa labas ng Ancestral Temple. Siya ay nababahala at nagpadala ng Divine Sense papasok sa templo. Ngunit parang isang baka na pumasok sa dagat, hindi sigurado si Zuan Luo kung maririnig ba ito ni Wang Lin. Nagbuo siya ng mga seal at isang halos na kasing liwanag ng araw ang lumitaw sa paligid niya. Pumasok siya sa Ancestral Temple, ngunit ilang hakbang pa lang siya ay tinabig na siya palabas ng rebound force. Habang patuloy na sumusubok si Zuan Luo, sa loob ng Ancestral Temple, ang katawan ni Wang Lin ay naging tuyo na parang kalansay. Wala ng mga specks ng liwanag sa paligid niya at ang kanyang kalooban ay napakababa na halos hindi na maramdaman. Maraming beses nang nabigo ang pagsasanib, kaya't halos noayp na ang kanyang kalooban. Tahimik ang lahat, ngunit isang sandali ang lumipas, at isang nababahalang tinig ang umalingaw sa kanyang paligid. Wang Lin! Wang Lin! Wang Lin! Nakapikit ang mga mata ni Wang Lin at nanatiling hindi gumagalaw. Ngunit nang umalingaw ang tinig, isang kislap ng pulang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan na parang kalansay.
Ang pulang liwanag na ito ay ang soul blood na nasa loob ng kanyang katawan. Ang kislap na ito ay parang nagbigay liwanag sa dilim sa kailaliman ng ancestral temple. Lumipas ang panahon, ngunit hindi tiyak kung gaano katagal. 4 pang halos ang naglaho at ngayon 3 na lang ang natira. Marami sa mga liwanag na bumabalot sa mundo ng mga nakaraang taon ang nawala, at sa unang pagkakataon sa higit sa isang dekada, nagbago ang gabi. Ngunit wala ni isa mang nag-eensayo sa gabing yun. Lahat sila ay nakatingin sa estatwa ng ancient ancestor, at pati ang kanilang paghinga ay parang huminto. Tapos, ang isa sa 3 halos sa paligid ng estatwa ng ancient ancestor ay parang isang apoy ng kandila na nilalabanan ng hangin bago tuluyang naglaho. Isa na namang nawala. 2 na lang ang halos. Ang soul split ng taong ito ay tumagal na ng 20 taon. Hindi ba siya magtatagumpay? Kapag nawala ang 2 halos na ito, siya, bilis, tingnan mo, isa pang nawala. Isang malalim na hininga ang narinig sa buong imperial na lungsod at halos lahat ay huminga ng malalim. Nawala na naman ang isang halos, at ngayon isa na lang ang natira. At ang halos na ito ay unti-unting humihina. Wang Lin, magising ka na. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Zuan Luo sa Ancestral Temple at sumigaw ng isang kaluskos na tulad ng lindol. Ang sigaw na ito ay kumalat sa buong imperial na lungsod na parang kulog at sa wakas ay tumagos patungo sa Ancestral Temple. Pumasok siya sa Ancestral Temple gamit ang lakas at tinabig siya palabas ng rebound force. Labis ang pagkabahala ni Zuan Luo. Naranasan na niya ang Ancient Dao 3 Soul Splits noon. Hanggat may natirang halos, kahit na walang buhay o kamalayan, hindi ito kamatayan, kundi isang uri ng pagkaantok. Isang pagkatulog ng kaluluwa. Kung madyay gising si Wang Lin mula sa tulog na ito, hanggat may natirang halos, may pagkakataon siyang mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang magbantay kay Wang Lin. Ngunit kapag lahat ng halos ay naglaho, ang tulog na ito ay magiging tunay na kamatayan. Wang Lin, ako ang guro mo, si Zuan Luo. Magising ka na. Sigaw ni Zuan Luo habang itinutok ang buong lakas ng kanyang tinig patungo sa Ancestral Temple na hindi niya kayang pasukin. Nang umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong Ancient Shi Imperial City, nagulat ang lahat. Halos lahat ay nagtatanong kung sino ang dumaraan sa kalamidad sa loob ng Ancestral Temple. May sagot na sa tanong na ito. Wang Lin. Ang pangalang iyon ay medyo pamilyar. Siya iyon. Si Wang Lin ang pumatay sa Ancient Dao Emperor mahigit 100 taon na ang nakalipas. Siya nga. Usap-usapan na si Wang Lin ay ang ika-10 Grand Emperor ng Immortal Astral Continent. Diyos ko, hindi ko inisip na ang taong dumadaan sa kalamidad sa Ancestral Temple ay si Wang Lin. Habang ang sigaw ni Zuan Luo ay umalingaw at kumalat sa buong Ancient Shi Imperial City, ang huling natirang halos ay lalong hamina. Parang maaari na itong maglaho anumang oras. Sa kailaliman ng Ancestral Temple, ang liwanag ng dugo sa katawan ni Wang Lin ay kumikislap ng mas malakas. Sino ang tumatawag sa akin? Parang natutulog si Wang Lin sa isang kakaibang espasyo. Ang lugar na ito ay malabo at naglalakad siya ng bulag hanggang sa naramdaman niyang may isang tinig na tumawag sa kanya. Saan ba ako? Si Wang Lin ay nalilito pa rin. Ang tinig na tumatawag sa kanya ay lumitaw at naglaho. Nang nais niyang pakinggan ito, wala na ito. Paano ako napunta rito? Si Wang Lin ay naguguluhan habang naglalakad patungo sa unahan. Ang langit dito ay madilim at ang lupa ay nababalot ng hamog. Ang buong mundo ay nababalot ng ulap, kaya't hindi niya makita ang malayo. Ang lugar na ito ay isang guho. Walang buhay sa mundo, parang ito ay inabandona ng napakaraming taon. Ang bundok ay hindi na berde, ito ay naging kulay abo na may pagkatalo. Ako. Sino ako? Ang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin ay lalong naging malakas. Parang may mga alaala siya, ngunit hindi niya matindaan kung sino siya, bakit siya nandito, at kung saan ang lugar na ito. Magising ka, ang tinig na iyon ay muling umalingaw at tumigil si Wang Lin. Parang may narinig akong isang bagay. Sa kanyang kalituhan, nais ni Wang Lin na lumingon, ngunit sa pagkakataong ito, tila nakakita siya ng isang bundok sa harap ng hamog. 7 kulay ng nyebe ang bumabagsak sa bundok, at ito ay napakaganda. May isang malabong imahe sa tuktok ng bundok. Nais lamang niyang makita na ito ay isang lalaki na may hawak na katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay tinatangay ng hangin. Ang eksenang ito ay puno ng kalungkutan at dalamhati. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa imahe. Ang imahe na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pamilyaridad. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Isang malungkot na sigaw ang umabot mula sa imahe sa bundok. Inangat nito ang kanyang ulo at naglabas ng sigaw sa langit, at umalingaw ito sa lahat ng direksyon. Ang sigaw na ito ay naglalaman ng isang puwersang tumagos, na nagpapapanginig sa puso ni Wang Lin ng mas malakas. Habang ang sigaw na ito ay umalingaw, ang madilim na langit ay nagsimulang maguga at hindi mabilang na mga alon ang umabot, na parang ang langit ay mababali.
Parang hindi kayang tiisin ng langit ang sigaw ng taong ito at magbabagsak na. Langit at lupa, ang imahe ay sumigaw, ngunit bago niya natapos ang mga salitang iyon, isang pamilyar na tinig ang lumitaw. Wang Lin, magising ka na. Ang tinig na ito ay parang lumitaw mula sa wala. Nang lumitaw ito, ang bundok na tinitingnan ni Wang Lin ay nawala at ang imahe ng lalaki na hawak ang katawan at umaatungal sa langit ay nawala din. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at automatikong tumingin siya sa likod niya. Nang lumingon siya, isang malakas na tunog ang umabot sa kanyang isipan. Naalala niya. Siya si Wang Lin, at dumaraan siya sa kalamidad sa Ancient Shi Ancestral Temple. Sinusubukan niyang pagsamahin ang kanyang kaluluwa matapos ang ikalawang paghati ng kaluluwa. Nang maalala niya, nawala na ang kalituhan sa kanyang mga mata, at napalitan nito ng kaliwanagan. Kasabay nito, sa kailaliman ng Ancestral Temple, may isang matandang lalaking may puting buhok na nanginginig ng 100 talampakan mula kay Wang Lin. Ang matandang ito ay nakasuot ng parehong kasuotan ni Zuan Luo. Ngunit, kumpara sa kabataang hitsura ni Zuan Luo, malaki ang pagkakaiba. Wang Lin, magising ka na. Sigaw ng matandang lalaki, ang kanyang tinig ay magaspang. Dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang matandang lalaki, ang matanda ay nagpakita ng kasiyahan. Ngunit hindi niya kayang labanan ng rebound force at tinabig siya palabas ng Ancestral Temple. Guro, mahinang sinabi ni Wang Lin, tinitingnan ang direksyon kung saan pumunta si Zuan Luo. Tinitingnan niya ang puting buhok ni Zuan Luo at alam niyang hindi niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Bigla niyang itinataas ang kanyang ulo at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal. Malalaking liwanag ang lumitaw sa harap niya at nagtipon sa ibabaw ng kanyang ulo upang bumuo ng isang anino. Nang itabig si Zuan Luo mula sa Ancestral Temple, nakita niya na ang huling halos ay dahan-daang naglaho. Ang halos na malapit ng maglaho ay muling nagbago at kumislap ng maliwanag. Pagkatapos ay ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, 12 halos ang muling lumitaw at kumislap ng maliwanag. Hindi nagtagal, ang ika-13, ika-14, ika-18 halos ay muling lumitaw. Ang buong Ancient Shi Imperial City ay naging tahimik dahil dito. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan, isang malaking kalampag ang umabot sa buong lungsod. Habang ang kalampag ay umabot, ang ika-19 na halos ay lumitaw sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor. Pagkatapos ay ang ika-20, ika-21, ika-22, hanggang sa ang ika-27 halos ay nabuo. Ang mga ito ay kumislap ng maliwanag at ang mga alon ay umabot. Ngayon, hindi lamang ang imperial na lungsod, kundi pati na rin ang Origin Mountain ay nababalot sa liwanag na ito. Nagpakita ng isang ngiti si Zuan Luo. Hindi siya nanatili sa labas ng Ancestral Temple. Nang lumitaw ang ika-27 halos, siya ay lumitaw sa langit at umupo. Alam niyang hindi pa tapos ito, kailangan pang dumaan ni Wang Lin sa huling soul split. Sa loob ng Ancestral Temple, may malaking anino sa ibabaw ng ulo ni Wang Lin na halos samikop sa buong Ancestral Temple. Ang anino na ito ay maraming beses na mas malaki kumpara sa pagkatapos ng unang soul split. Inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at ang anino ay tumingala rin. Ang kanyang tingin ay parang tumagos sa Ancestral Temple, at nakita niya ang mahina ng ngiti ni Zuan Luo. Guro. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at pagkatapos ng matagal na panahon, ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo. Huminga siya ng malalim. Bagamat ang ikalawang paghati ng kaluluwa ay lubhang mapanganib, hindi ito maihahambing sa nakita niya noong siya ay naguguluhan. Hindi niya maiwasang maalala ang imahe ng taong may hawak na katawan at umaatungal sa langit. Kabanata 2059. Nakita na bago. Kanino nagmula ang imaheng iyon at kanino ang katawan na hawak niya? Hindi naglakas loob si Wang Lin na isipin ang mga tanong na iyon, natatakot siyang mag-isip tungkol dito. Tahimik siyang naupo sa loob ng templo at naaalala ang 68 taon na ginugol niya dito. Wala nang maraming oras. Ang bulong ni Wang Lin na yumeko sa loob ng templo. Sa Ancient Shi Imperial City, habang ang 27 halos ay kumikislap mula sa estatwa ng Ancient Ancestor, isang malaking ingay ang umabot sa buong Ancient Shi Imperial City, at ang mga mata ng lahat ay napatingin sa estatwa ng Ancient Ancestor. 18 taon. 3 taon ang ginugol ng taong ito sa unang soul split at 15 taon naman sa ikalawang paghati. Tiyak na nagdaan siya sa isang kumpletong pagkabasag at perpektong pagsasanib. Sa unang pagkakataon ay nagtagumpay siya, ngunit sa ikalawang pagsasanib, malinaw na nagkaroon ng aksidente. Nais ko ring malaman kung paano ang magiging ikatlong pagkakataon niya. Kung magpapatuloy si Wang Lin sa kumpletong pagkabasag, magiging napakahirap ang ikatlong pagkakataon niya. Kung ako siya, tatapusin ko na ang ikatlong split ng maaga para makaligtas. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa loob ng Ancestral Temple, malalim na huminga si Wang Lin. Inalis niya ang lahat ng mga pag-iisip tungkol sa imahe at tuluyang sumisid sa ikatlong soul split.
Nararamdaman niyang pagkatapos ng ikalawang soul split, ang kanyang origin soul ay naging mas malakas ng maraming beses at ang kanyang cultivation ay mas lumakas din. Kung magtatagumpay ang ikatlong soul split at ang kanyang origin soul ay bumalik sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay maaabot niya ang isang bagong tugatog. Hanggang sa maaaring, matalo niya pa si Gu Dao. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ipinakita ang isang matibay na determinasyon. Pumikit siya at ang malaking anino ng kanyang origin soul, na sumikop sa halos buong ancestral temple, ay nagsimulang magsanib para sa ikatlong soul split. Ito na rin ang huling pagkakataon. 3 taon, 15 taon, gaano kaya katagal ang pagkakataong ito? Wala siyang sagot. Sa isang kisap mata, 7 taon na ang lumipas sa ikatlong soul split. Pagkatapos ng 7 taon, ang mga tao ng Ancient Shi ay tumingin sa 27 halos sa paligid ng estatwa ng Ancient Ancestor na may kasiyahan. Ang Ancient Shi Emperor ay halos tapos na sa pagpapasa kay Jido. Ang araw na magiging emperador ang bagong hari ay papalapit na. Habang papalapit ang araw na iyon, ang mga mata ng mga tao sa Ancient Shi ay lumipat mula sa estatwa ng Ancient Ancestor patungo sa pinakamahalagang bagay sa Ancient Shi. Ang pagsuong ng bagong emperador sa trono. Ang hindi mabilang na hukbo ng Ancient Shi ay dahan-daw ang ipinasa kay Jido upang maging pamilyar siya sa kanila. Isa ito sa mga paghahanda para sa malaking digmaan sa kalangitan at ancient na magaganap sa loob ng ilang daang taon. 5 taon, 5 taon, 5 taon. Ang oras ay dumaan ng hindi namamalayan at ang mga panahon ay nagbago. Sa isang kisap mata, dumaan pa ang 15 taon. Ngayon, 22 taon na mula nang magsimula ang ikatlong soul split ni Wang Lin. Kung isasama ang mga naunang soul splits, 70 taon na mula nang pumasok si Wang Lin sa Ancestral Temple. Ang 70 taon ng oras ay sapat na para sa maraming pagbabago. Sapat na para sa isang mortal na magtapos ng buhay o para sa isang bagong emperador na umakyat sa trono. Ang kasalukuyang Ancient Shi Emperor ay umatras na sa likod ng mga eksena, at ang isa na nangunguna ay si Jido. Bagamat hindi pa nagsimula ang Grand Ceremony, ang lahat sa Ancient Shi ay pinamamahalaan na ni Jido. Bagamat hindi pa niya isinuong ang korona, siya ay nagsusuot na ng royal robe. Ngunit, gayunpaman, ang kanyang ugali ng pagtutok sa Ancestral Temple tuwing umaga ay hindi nagbago. Matibay ang kanyang paniniwala na magtatagumpay ang kanyang godfather. Sa loob ng Ancestral Temple, ang malaking anino ng origin soul ni Wang Lin ay nagkabasag-basag na sa hindi mabilang na piraso at nasa huling bahagi ng pagkabasag nito. Natuto na si Wang Lin mula sa nakaraan at nag-iwan ng isang bakas ng Divine Sense sa kanyang katawan. Sa kritikal na sandali, ang Divine Sense na ito ay maaaring magpagising sa kanya. Patuloy na tiniis ni Wang Lin ang mga dekadang sakit habang ang kanyang origin soul ay nagkabasag. Maraming tao ang hindi kayang tiisin ang sakit na ito, ngunit para sa kanya, naramdaman niya na medyo manhid na siya sa sakit. Nang dumating ang ika-75 taon, ang buong Ancient Shi ay naghahanda para sa koronasyon ng bagong emperador sa 5 taon. Sa puntong ito, ang anino sa ibabaw ni Wang Lin ay naging alikabok. Sinimulan na niyang subukang magsanib. Dahil sa aksidenteng nangyari sa ikalawang soul split, naging maingat si Wang Lin. Hindi niya agad sinubukang pagsamahin lahat, kundi nagsimula siya sa pagsasanib ng ilang bahagi hanggang maging perpekto ito. Mayroon pa siyang mas malalim na plano, at kung nais niyang magtagumpay, kailangan niyang gawin ito habang nagsasanib. Dumaan ang mga taon. Pagkatapos ng ika-76 na taon, naisama ni Wang Lin ang 30% ng kanyang origin soul. Ang soul mismo ay hindi kalakihan, halos kasing laki lang ng kanyang palad. Gayunpaman, ang 30% na ito ay ilang beses na mas malakas kumpara sa kanyang soul pagkatapos ng ikalawang soul split. Marahil kung magtagumpay siyang magsanib ng buo ang kanyang soul sa ikatlong pagkakataon, dadalhin siya nito sa isang bagong tugatog. Sa ika-77 taon, ang anino ng origin soul ni Wang Lin ay nakapagsanib ng 50% at naging mas malakas kumpara sa dati. 3 taon na lang at darating na ang ika-100 taon. Kakaunti na lang ang natitirang araw at gabi. Sa mga ilang taong ito, ang Ancient Shi Imperial City ay naging mas masigla. Halos lahat ng malalakas na tao sa Ancient Shi ay nagtipon upang masaksihan ang pinakamahalagang pangyayari sa Ancient Shi. Ang pagbabago ng emperador ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa buong Ancient Shi. Ngunit ang taong magmamana ng trono ay naging tahimik. Pumunta siya sa Ancestral Temple mag-isa at naupo sa labas nito upang mag-ensayo. Ibinigay niya ang lahat upang samahan ang kanyang godfather para sa huling 3 taon bago siya maging emperador. Habang dumadaan ang mga araw, mas maraming tao ang dumating sa Ancient Shi. Pati mga tao mula sa 2 ibang angkan ay naglakbay rin. Halos araw-araw, maraming tao ang pumasok sa Ancient Shi Imperial City. Ngunit kumpara sa masiglang Imperial City, ang Ancestral Temple ay napakatahimik. Matagal nang naging isang bawal na lugar ito at walang pinapayagang lumapit.
May mga hindi mabilang na gwardya mula sa Royal Palace na nagbabantay dito. Nakikinig si Jido sa mga ingay mula sa labas habang nakaupo siya ng tahimik na nakapikit. Godfather, 3 taon na lang at magiging emperador na ako ng Ancient Shi. Naupo si Jido doon. Habang ang araw at gabi ay nagpapalitan, dumaan ang ika-78 taon. Pagkatapos dumating ang ika-79, at sa wakas ang ika-100 taon ay tahimik na dumaan. Sa araw na ito, pagkatapos ng 100 taon, ang mga mata ng lahat sa Imperial City ay muling nakatutok sa estatwa ng Ancient Ancestor. Ngunit hindi nila tinitingnan ng mga halos, kundi ang kanilang emperador. Tahimik ang buong Imperial City at marami ang tao sa palasyo. Naghihintay sila sa paglabas ng kanilang bagong emperador. Nakatayo ang mga tao sa plaza. Ang mga mensahero mula sa ibang 2 angkan ay dumating ng marangya. Ang mga taong dumating ay kabilang sa mga imperial families at may mataas na ranggo. Naghihintay sila sa plaza. Sa mismong gitna ng plaza, may isang malaking hurno. May isang malambot na piraso ng lupa sa loob ng hurno na may isang malaking incense stick na nakatusok dito. Ang incense stick ay hindi pa nasindihan ng tanging may karapatan lamang na sindihan nito ay si Jido. Ito ang Imperial Power Incense. Sa sandaling masindihan ng incense stick, magiging isang tambol ang usok. Si Jido lamang ang may karapatan na tumunog sa tambol na ito. Kapag ang tambol ay tinunog ng 9 na beses, tatanggap si Jido ng isang bow mula sa buong Ancient Shi. Naghihintay ang lahat dito. Pati na rin ang matandang Ancient Shi Emperor ay naghintay. Sa tabi ng Ancient Shi Emperor, may ilang tao. Isa sa mga matandang lalaki ang nagatubili at mahinang nagsabi, malapit na ang oras, mahal na haring, ito. Maghintay pa. Ang matandang Ancient Shi Emperor ay nagsabi gamit ang magaspang niyang tinig. Ang matandang lalaki na nagsalita kanina ay tumango ng magalang. Si Jido ay nakaupo sa labas ng Ancestral Temple na nakapikit ang mga mata, na parang hindi alintana na ito ang pinakamahalagang araw. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng mga yapak habang ang mga gwardya na may itim na armor ay dahan-daang lumapit. Mahal na haring, oras na, nakanil ang mga gwardya. Ang leader ng mga ito ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Hindi nagsalita si Jido at hindi kumilos. Ang gwardya na nakaluhod sa likuran niya ay nanatiling tahimik din. Pagkatapos ng kalahating insenso na oras, isang buntong hininga ang narinig mula kay Jido. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Ancestral Temple. Tahimik siyang tumayo at lumuhad upang magbigay galang 3 beses patungo sa Ancestral Temple. Godfather, ang anak ay aalis na. Tumayo si Jido at tumingin sa templo bago naglakad patungo sa mga gwardya. Sumunod ang mga gwardya sa kanya at dahan-daang umalis. Nang umalis ang mga tao, may isang anino na lumutang sa harap ni Wang Lin sa loob ng Ancestral Temple. Ang aninong ito ay hindi na kasing laki ng palad, kundi kasing laki ng kanyang katawan, tulad ng dati bago ang soul split. Ang anino ay kumikislap ng maliwanag at mukhang kumpleto. Tila nagsanib na ito ng buo, ngunit ang mga mata ng Origin Soul ay nakapikit. 1 taon na ang nakalipas, maaari nang matapos ni Wang Lin ang pagsasanib. Maayos ang proseso at walang mga aksidente. Ngunit pinili niyang hindi ito tapusin at pinanatili ang isang bakas ng depekto. Kaya't nanatili siyang parang natutulog. Nais niyang pumasok sa malabong mundo na nakita niya noong ikalawang soul split. Nais niyang makita ang bundok na may 7 kulay na nyebe. Nais niyang makita muli ang imaheng iyon at marinig ang buong pangungusap. Ngunit, hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa malabong mundong iyon, at hindi rin niya alam kung ano iyon. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon ng pagsubok na makapasok doon, ang kanyang mga isip ay naging malabo at sa isang sandali, bahagya niyang nakita muli ang mundong iyon. Kabanata 2060 Langit at Lupa. Imperial Power, Sindihan. Isang nakakagulat na tunog ang umalingaw sa buong Ancient Shi Imperial City. Ang buong palasyo ay nanatiling tahimik habang lahat ng mata ay nakatutok sa plaza, sa taong nakasuot ng royal robe sa harap ng hurno. Si Jido ay hindi na mukhang isang batang lalaki, kundi nagbigay ng impresyon ng pagiging matanda. Nakatayo siya roon at tumingin sa langit habang ang nakakagulat na tunog ay umalingaw sa kanyang mga tainga. Ang langit ay asul at malinaw. Isang malumanay na hangin ang dahan-daang umiihip, at kapag dama po ito sa katawan, nagdudulot ito ng isang napakaginhawang pakiramdam. Sa harap niya ay ang malaking hurno, at ang insenso ay naghihintay na masindihan. Sa sandaling ito, siya ay pinapanood ng lahat sa palasyo at ng lahat sa Ancient Shi Imperial City. Pati mga tao na hindi karapat-dapat na makapasok sa Imperial City ay inorganisa ng kanilang mga city lords at nakatutok din sa direksyon ng Imperial City. Pati sa Imperial City ng Ancient Dao at Ancient Ji, ang mga tao ay nakatingin ng matalim patungo sa Ancient Shi Imperial City. Ancient Shi Emperor, Godfather, malapit na akong maging emperador. Tumingin si Jido sa langit at ang kanyang mata ay napadako sa estatwa ng Ancient Ancestor sa malayo. Huminga siya ng malalim at inalog ang kanyang manggas.
Isang matinding apoy ang sumak sa paligid ng hulno at ang insenso ay nasindihan. Pagbati, Emperador. Muling umalingaw ang isang nakakagulat na tunog sa buong palasyo. Lahat ay lumuhod, tanging ang ama ni Jido ang nakatayo sa loob ng palasyo at pinapanood siya. Nang masindihan ang insenso, ang berdeng usok ay umakyat sa hangin at ang langit ay nagbago ng kulay. Ang mga ulap ay nagkawatak-watak at isang malalakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Isang malaking piraso ng kalangitan ang pumutok at isang malalakas na kulog ang umabot mula dito. Isang higanting ancient god na halos 100,000 talampakan ang taas ang lumitaw, at sa tabi nito ay isang ancient demon at ancient devil. Nagtataglay sila ng isang malaking tambol at lumakad sila mula sa langit at lumutang sa hangin. Ang katawan ni Jido ay kumalma at siya ay lumipad patungo sa hangin. Nang siya ay makarating sa tabi ng war drum, hindi siya nag-atubiling magtapon ng isang suntok patungo rito. Isang malalakas na tunog ang nangyari at agad na nagsimulang umalingaw ang isang mabagsik na tunog ng tambol. Kumalat ito sa palasyo, sa buong Imperial City, at sa buong Ancient Shi. Unang pagsamba. Ang mga boses na parang yayanig sa langit ay muling umalingaw at ang lahat ng miyembro ng angkan ay lumuhod. Pagbati, Emperador. Habang sila ay lumuluhod, ang kanilang mga boses ay nagsanib at bumuo ng isang malakas na alon ng tunog. Isang mas malakas na tunog ang umabot mula sa bawat sulok ng Imperial City. Habang ang tambol ay umalingaw, bawat lungsod sa Ancient Shi ay naglabas ng parehong mga boses. Bang! Ang ikalawang tunog ay umalingaw ng angkanang kamay ni Jido ay hamampas sa tambol. Ikalawang pagsamba. Pagbati, Emperador. Ang mga boses ay naging mas matindi at pinalitan ng lahat ng tunog sa mundo. Ito ang pinakamalakas na tunog, pagkatapos ng tunog ng tambol. Godfather, ako'y naging emperador na. Ang kanang kamay ni Jido ay muling tumama sa tambol para sa ikatlong pagkakataon. Habang ang tunog ng tambol ay umalingaw sa loob ng Ancestral Temple, si Wang Lin ay nanatiling hindi gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang mundo. Ang langit ay madilim at ang lupa ay malabo, natatakpan ng isang mahinang ulap ng hamog. Tanging ang lugar na ito na tila iniwan ng hindi malamang mga taon nang makikita. Walang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay naglalakad. Hindi niya alam kung siya ay naglalakad sa lupa o sa walang hangganang kalawakan, at tinitingnan niya ang paligid habang mabagal na lumalakad pasulong. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglalakad. Marahil ito ay isang araw, marahil isang taon, o marahil isang buhay, hanggang isang araw, lumitaw ang bundok sa kanyang harapan. Ang 7 kulay na nyebe ay bumagsak sa bundok at nakita niya ang isang pamilyar na figure sa tuktok nito. Ang figure ay may hawak na katawan at umaatungal patungo sa langit. Ang mahabang buhok nito ay hindi matutukoy mula sa 7 kulay na nyebe habang ito ay gumagalaw kasabay ng hangin. Sa sandaling makita ni Wang Lin ang figure, tumibok ang kanyang puso at ang kanyang paghinga ay naging magaspang. Hindi siya tumingin sa figure, kundi sa katawan na hawak ng figure. Ngunit tanging ang itim na buhok ang nakita niya, hindi ang katawan. Hindi pa niya matukoy kung ang katawan ay lalaki o babae. Ang kanyang mukha ay naging mapatla habang desperadong tumakbo siya patungo sa bundok. Ngunit kahit na tumakbo siya ng matagal, hindi siya makalapit sa bundok at makita kung ano ang hitsura ng katawan. Parang may hindi malampisang bangin sa pagitan niya at ng bundok. Ang ungol ay naging mas matindi, at ngayon ay puno ng walang katapusang kalungkutan at galit. Ang langit ay tila muling mababagsak, parang ang ungol na ito ay may lakas na wasakin ng mundo. Ang boses ay pumasok sa mga tainga ni Wang Lin at nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Ang sakit na ito ay hindi kayang ikumpara sa naranasan niya sa Soul Split, ngunit para sa kanya, ito ay parang pinakamasakit na bagay sa buong mundo. Langit at lupa. Itinaas ng figure sa bundok ang kanyang ulo at umatungal. Anong silbi ng maging nasa tuktok ng langit at lupa? Anong silbi ng pagsamba ng lahat? Anong silbi ng pagpapasa ng walang katapusang mga kasulatan? Kung ang mundo ay ganito, bakit hindi ito wasakin? Kung ang lahat ng buhay ay ganito, bakit hindi ito mawala? Kung ang mga kasulatan ay ganito, bakit hindi ito tapusin? Dahil ganito, gagamitin ko ang sarili kong paraan upang ipikit ang mata ng langit, upang patulugin ang lupa, upang ang ilog ng ilalim ng mundo ay damaloy pabalik, upang ang muling pagsilang ay tumigil, upang ang mundo ay hindi na umiral. Ang boses ay puno ng nakakagulat na kalooban na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang puso ni Wang Lin ay nanginig at ang kanyang katawan ay mabilis na nag-disintegrate, na parabang itatapon siya mula sa lugar na ito. Nang ganap na mawala ang kanyang katawan, nakita niya ang figure na may hawak na katawan na niyurakan ng langit, at ang langit ay bumagsak. Dinala nito ang katawan at nawala sa pagbagsak ng langit. Ang boses ay umabot kay Wang Lin at siya ay biglang nagmulat ng mga mata. Nasa loob pa siya ng Ancestral Temple, at ang kanyang pinatuyong katawan ay tila nalilanta. Ang kanyang origin soul ay nasa harapan niya, tinitingnan siya.
Sa huli, hindi pa rin niya nakuha ang tamang itsura ng katawan. Pati ang boses ay ganap na malabo. Pamilyar pero hindi pamilyar. Tahimik ang paligid, ngunit may mga maririnig na mahihinang, pagbati, emperador. Mula sa labas. Ngunit hindi ito pinansin ni Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Matagal bago nawala ang kalituhan, at pinilit niyang pigilan ang sarili na mag-isip tungkol dito. Ngunit mahirap iyon, kaya't tumagal siya bago tuluyang tumigil sa pag-iisip nito. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Kailangan niyang pilitin ang sarili na mag-isip ng ibang bagay. Kung hindi, ang kaisipang ito ay magiging ugat at magdudulot ng kanyang pagbagsak. Huwag maging imposible, huwag maging imposible, huwag maging imposible, mahinang bulong ni Wang Lin habang nakakagat ang mga ngipin. Itinuro niya ang kanyang origin soul, at ang kanyang origin soul ay kumislap ng maliwanag. Ang buong ancestral temple ay nalubog sa makapangyarihang liwanag. Sa liwanag na ito, nagsimulang mag-expand ang anino ng kanyang origin soul hanggang sa sakupin ang buong lugar. Hindi tumigil ito, nilubog ang buong ancestral temple at lumawak patungo sa estatwa ng ancient ancestor. Sa loob ng palasyo, umalangaw ang tambol. Ang ikasyam na pagsamba. Pagbati, emperador. Habang ang mga boses ng mga miyembro ng ancient Shi ay nagsanib at naging isang nakakabingi na sigaw, isang napakaliwanag na liwanag ang sumak mula sa estatwa ng ancient ancestor. Si Jido, na nakatayo sa langit sa tabi ng tambol, ay biglang lumingon. Tinitingnan niya ang estatwa ng ancient ancestor habang ang 27 halos ay kumikislap ng maliwanag. Kasabay nito, isang anino ang nag-expand at sumikop sa kalahating bahagi ng estatwa ng ancient ancestor. Godfather. Nagulat si Jido sandali at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kasiyahan. Kasabay nito, napansin ng lahat ang nangyari sa estatwa ng ancient ancestor. Nakita nilang mabilis na tinakpan ng anino ang estatwa at umabot sa parehong laki nito. Ang anino ay parang nag-o-overlap sa estatwa, ngunit nang gawin ito, nagbago ang itsura ng ancient ancestor. Parang naging katulad ito ni Wang Lin. Ito ay dahil ang origin soul ni Wang Lin ay nag-expand at tinakpan ang estatwa ng ancient ancestor. Sa langit, si Xuan Luo ay nagpakita ng masayang ngiti. Ancient Dao Free Soul Splits, siya ay matagumpay na. Nais kong makita kung anong uri ng regalo ang makukuha niya mula sa ancient ancestor. Sa Origin Mountain, si Song Tian, na hindi dumadalo sa seremonya ni Jido, ay tumingin din sa estatwa ng ancient ancestor, at pareho ang mga pag-iisip sa kanyang isipan. Ano kaya ang kapalarang makukuha niya sa pagpapala ng ancient ancestor, sabik si Song Tian. Habang ang lahat ay nakatingin dito, at pati na ang seremonya ni Jido ay tumigil, ang 27 halos sa paligid ng estatwa ng ancient ancestor ay kumikislap ng maliwanag at pagkatapos ay lumipad patungo sa langit. Ang mga halos ay tumaas patungo sa langit at ang mga alon ng ripples ay umabot sa hangin. Pagkatapos na mabilis na tumakbo ang huling halo patungo sa langit, ang langit ay nagbago ng kulay. Ang siyam na awit ay umalingaw sa buong ancient Shi Imperial City. Ang tunog na ito ay kamangha-mangha at hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang mga alon ay lumitaw at pagkatapos ay isang malakayang ilaw ang bumaba mula sa langit. Pagkatapos ay isang mahina na pulang liwanag na dahan-daw ang lumiwanag hanggang sa tinanglawan ng langit ng dugong pula. Ito ay isang patak ng dugo. Ang patak ng dugong ito ay nagbigay ng aura ng isang kaluluwa, at nang ito ay lumitaw, ang buong ancient Shi Imperial City ay naging tahimik na tahimik. Dugo ng kaluluwa. Sa Origin Mountain, ang sandaling nakita ni Song Tian ang dugo, siya ay nagulat at ipinakita ang hitsura ng hindi paniniwala. Dugo ng kaluluwa. 3 patak ng dugo ng kaluluwa ang makakalikha ng isang ancient na angkan. Nakakuha na siya ng isang patak dati, at ngayon, ito ang pangalawang patak. Malalim na huminga si Xuan Luo. Kahit siya ay hindi inisip na makakakuha si Wang Lin ng pangalawang patak ng dugo ng kaluluwa.